Sa ika-5 taon ng pananaliksik sa Bitan, matagumpay mong pinangunahan ang koponan sa paglabag sa teknikal na hadlang at nagtayo ng isang malaking sandata para sa bansa. Ngunit sa daan pabalik, isang malambot at bilugang batang babae ang bumangga sa iyong mga bisig. Handa ka nang magsalita, ngunit nakita mong diretsyo ang tingin sa iyo ng batang babae. Tito, kamukha mo. Ang tatay ko. Napatigil ka, ang batang ito ay mukhang mga 4 o 5 taong gulang. 5 taon na ang nakalipas, nasa karatig na buhanginan ka kumakain ng buhangin, mabilis na umandar ang iyong isip. Inalis ang lahat ng hindi makatotohanang posibilidad, sa wakas ay napagpasyahan, nagkamali ang batang ito. Pinakalma mo ang iyong sarili, sinikap na pakinggan ang iyong boses na banayad at walang pinsala, bata. Nasaan na ngayon ang tatay mo? Nang marinig ng batang babae ang tanong, ang kanyang nakataas na mukha ay bumaba. Mahigpit na hinawakan ng maliit na kamay ang gilid ng kapote, at sinabing, namatay si tatay noong isinilang ako. Ang kanyang boses ay napakaliit, may halong panginginig na hindi madaling mapansin. Suminghot ang batang babae. Pinigil ang luha, at sa parang batang maturing na tono ay idinagdag, sa bahay namin, iisa lang ang litrato ni tatay. Itinatago ito ni nanay ng mabuti, hindi niya ako pinapakita ng madalas, sabi niya. Kapag madalas tingnan, malulungkot. Iminulat mo ang iyong bibig, ngunit walang salitang lumabas. Ang mga salitang pang-aliw ay tila walang bisa, kaya inabot mo ang iyong kamay at marahang hinawakan ang batang babae. Ang basang-basang buhok dahil sa ulan, pasensya na, hindi dapat nagtanong si Tito. Umiling ang batang babae, sa halip ay itinaas ang kanyang mukha at mumiti ng bahagya sa iyo. Okay lang, Tito, hindi ako malungkot, sabi ni nanay. Si tatay ay pumunta sa malayong lugar para maging bayani. Nasaktan muli ang iyong puso, tiningnan mo ang batang babae na nagpapakunwaring matatag. Ang iyong puso ay puno ng iba't ibang emosyon. Pinalitan mo ang paksa, itinuro ang paligid. Bakit ka nag-isa dito? Ang tatay mo hindi, ang nanay mo. Nang banggitin ang nanay, ang ekspresyon ng batang babae ay naging hindi natural, pinagdikit ang dalawang hintuturo. Bulong na sinabi, busy si nanay sa trabaho, sabi niya mahuhuli siya ng kalahating oras. Bago ako sunduin sa kindergarten, ayokong mahirapan si nanay, kaya naisip ko na maglakad na lang pauwi. Malapit lang ang kindergarten sa bahay. Nag-iwas pala, natawa ka at nainis. Ang iniisip ng batang ito ay maalalahanin, ngunit ang kanyang gawa ay lubhang mapanganib. Sumeryoso ang iyong mukha. Sasabihin mo sana ang ilang payo, ngunit nang makita mo ang malalaking mata ng batang babae, puno ng sama ng loob at pagkabalisa. Lahat ng mga salitang pagsisi ay nanatili sa iyong lalamunan. Bahala na, alam na niya ang kanyang pagkakamali. Hindi na dapat ulitin ito, maraming masasamang tao sa labas, paano kung mapahamak ka? Mababaliw ang nanay mo. Lalong ibinaba ng batang babae ang kanyang ulo, umuulan. Kahit hindi malakas, ngunit hindi magandang tumayo rito magpakailanman. Tumayo ka. Binuksan mo ang iyong itim na payong, at inilagay ang maliit na katawan ng batang babae sa ilalim. Saan ang bahay niyo? Ihahatid kita ni Tito. Itinaas ng batang babae ang kanyang ulo. Itinuro ng maliit na kamay ang isang gusali ng tirahan na mukhang luma, hindi kalayuan. Doon, sa building 6. CJ, tara na. Inabot mo ang iyong kamay, nag-alinlangan ang batang babae. Pagkatapos, gamit ang kanyang kamay na walang payong, kusang hinawakan ang iyong hinlalaki. Maliit, malambot at may kaunting lamig. Tito, ako si Sunyan. Ang palayaw ko ay niyan, 5 taong gulang sa aming pagbilang. Kusang nagsalita ang batang babae. Sinira ang katahimikan. Sunyan, binanggit mo sa isip ang pangalang ito. Parang pamilyar, ngunit hindi mo maalala kung saan narinig. Niyan. Ang gandang pangalan. Ganyan din sabi ni nanay sa tono ni Sunyan. May kaunting pagmamalaki, ang ganda ng nanay ko. Ngumiti ka. Sumang-ayon ka, syempre. Ang nanay ko ay 28 taong gulang na ngayon. Busy siya sa trabaho, mahirap para sa kanya na alagaan ako mag-isa. 28 taong gulang. Napahinto ang iyong mga hakbang, kasabay mo ng edad. Maraming tito na nanliligaw sa nanay ko. May nagmamaneho ng sports car, may nagbibigay ng malaking bahay, pero walang gusto ang nanay ko. Si Sunyan ay parang munting tiktik, madaldal na nagkukwento ng sitwasyon sa bahay, sabi niya. May tao na sa kanyang puso, kahit gaano pa kagaling ang iba, hindi pwede. Nakinig ka. Hindi ka sumingit. Isang solong ina, nag-aalaga ng 5 taong gulang na bata. Tinanggihan ang lahat ng mayayamang manliligaw para lamang sa taong nasa puso niya, ang namatay na asawa. Sa kanyang puso, tiyak na mahalaga ito. Habang naglalakad, biglang tumingala si Sunyan at nagtanong sa'yo. Tito, mag-isa ka lang. Nagulat ka. Saka mo lang naintindihan ang ibig niyang sabihin. Binata pa si Tito. Ang lungkot naman ng buhay mo. Parang naaawa na sabi ni Sunyan. Napatawa ka sa kanya. Bakit naman ganyan? Dahil sabi ng nanay ko, pag lalaki na lampas 25 wala pang kasintahan. May dahilan yan, either pangit o mahirap.
O may sakit sa utak. Anong klaseng salita ito? Ikaw na naglingkod sa bayan ng 5 taon, isang nangungunang talento, sa unang araw pa lang, minamaliit ka na ng isang 5 taong bata. Saan ka makakahanap ng hustisya? Hindi ka naman pangit o mahirap kaya siguro ang malalaking mata ni Sun Yan ay sumukat sa'yo. Hindi niya natapos ang sinabi pero malinaw na ang ibig sabihin. Hinawakan mo ang iyong noo. Pakiramdam mo, 5 taon kang nawalay sa mundo, pati pakikipag-usap sa bata ay may agwat na. Abala lang ako sa trabaho. Tuyo mong paliwanag. Ang paliwanag na ito. Kahit sa sarili mo ay hindi ka panipaniwala. Ang dahilan ng pagiging binata, talaga bang dahil sa trabaho? Isang pangalan na sinadyang itinago mo sa loob ng 5 taon, walang babalang lumutang mula sa kaibuturan ng iyong alaala. Ang mukha na puno ng ngiti. At ang matatag na likod sa paghihiwalay, nagtagpo, pinapaloob ang iyong puso ng isang pamilyar na pait. Kung noon, hindi mo tinanggap ang misyong iyon, o kung naipaliwanag mo ng mas malinaw ang mga bagay, ano kaya ang itsura ngayon? Hindi ka ba matatawag na may sakit sa utak ng isang maliit na bata? Napangiti ka ng panunuya sa sarili. Walang ngikong. Tito, nandito na tayo. Pinutol ng boses ni Sun Yan ang iyong iniisip. Tumingala ka, nasa harap mo ang isang lumang gusali ng tirahan. Medyo sira-sira ang pader, madilim ang pasilyo. Gusali numero 6. Ang lugar na ito, sa iyong inaakala, ay malayo sa iyong imahinasyon ng Shangjing. May ilaw sa loob ng pasilyo, madilim ang liwanag. Puno ng mga anunsyo ang pader. Nasa ika-6 na palapag ang bahay namin. Walang elevator, kailangan umakyat ng hagdan. Inangat ni Sun Yan ang kanyang maliit na mukha, natural na sabi. Isinara mo ang payong. Isang kamay ang may dala, ang isa'y hinayaan ang maliit na bata na hawakan ang iyong hinlalaki. 2 tao, sunod-sunod, dahan-dahang umakyat. Tito, pagod ka ba? Sa ikatlong palapag, tumigil si Sun Yan. Lumingon at hinal na nagtanong sa'yo. Iling mo ang ulo, tiningnan ang kanyang pulang pisngi. Hindi pagod. Ikaw, ako rin hindi pagod. Madalas akong umakyat. Tapik ni Sun Yan ang kanyang dibdib. Hindi ka nagsalita. Ang batang ito, nakakalungkot ang kanyang pagkaunawa. Sa wakas, umabot sila sa ika-6 na palapag. Ito ang pinakataas, mas maalikabok at sira-sira ang pasilyo. Sanay na hinugot ni Sun Yan mula sa kwerdas na nakasabit sa kanyang liig ang isang tansong susi. Ang kwerdas ay mayroon ng mga himulmol. Tumayo siya ng patiwari. Pamilyar sa iyo, 5 taon na ang nakaraan. Minsan mo nang naamoy iyan sa dulo ng buhok ng taong iyon. Tito, pasok po kayo. Nakapagpalit na si Sun Yan ng kanyang maliit na tsinelas, at may bitbit na asul na tsinelas na halatang panlalaki. Inilapag sa tabi ng iyong paa. Bumalik ka sa iyong sarili, tiningnan ang masigasig na maliit na may-ari sa pintuan. May pag-aatubili sa iyong puso. Isang lalaki at isang babae sa iisang silid, kahit wala ang nanay niya. Hindi talaga angkop. Hindi na ako papasok. Naihatid na kita sa bahay. Tahimik na si Tito. Tumanggi ka. Nalungkot ang mukha ni Sun Yan. Ang malalaking mata ay nababalot ng ambon ng luha. Sandali lang po, sandali lang. Bubuhusan ko kayo ng tubig. Inabot ni Sun Yan ang kanyang maliit na kamay, hinawakan ang laylayan ng iyong damit. Marahang inalog. Ang itsurang iyon, sino ba ang makakatanggi? Sumuko ka. Isinuot ang tsinelas. Sandali lang. Opo. Bumalik ang ngiti sa mukha ni Sun Yan. Inakay kanya sa sofa ng sala. Pinaupo ka. Tito, teka lang po, huwag kayong aalis. Pinky promise. Inabot niya ang kanyang maliit na daliri. Wala kang magawa. Kaya nakipag-pinky promise ka. Nakuha ang garantiya, saka tumakbo si Sun Yan patungo sa kusina. Nagkaroon ng tunog ng paghahanap at pagbuhos ng tubig. Saka ka nakapagmasid sa silid na ito. 2 kwarto at isang sala ang layout. Maliit pero maayos at maaliwalas. Puno ng buhay ang bawat sulok dito. Isang babaeng may anak, bakas ng pamumuhay mag-isa. Medyo komplikado ang iyong damdamin. Sumagi ang iyong paningin sa silid, sa wakas ay huminto sa dingding ng sala na nakaharap sa sofa. Sa dingding iyon ay may nakasabit na picture frame. Sa harap nito, may maliit na entabladong kahoy. Nakalagay sa entablado ang isang mansanas, ilang saging, at sa tabi ay may maliit na insensaryo. May 3 nasunog na insenso na nakasabit dito. Tila may inaalayan. Biglang bumigat ang iyong puso. Naalala mo ang sinabi ni Sun Yan dati, sabi ni nanay, namatay si tatay noong ipinanganak ako. Sa bahay namin, isang picture lang ng tatay ko. Kaya ang nasa picture frame ay ang namatay na ama ni Sun Yan. Tumayo ka at parang may kung anong puwersa ang humila sa'yo patungo sa dingding. Gusto mong makita kung anong klaseng lalaki at kung gaano siya kagaya para magawa ng isang 5 taong bata. Nasabihin sa'yo, isang estranghero, kamukha mo po ang tatay ko. Itim ang picture frame, napakasimple. Isang itim at puting litrato ang nasa loob. Bata pa ang lalaki sa litrato, nakasuot ng simpleng puting damit, nakatabi sa isang malaking puno. Nakangiti siya ng bahagya, malumanay ang ekspresyon, may dalang malinis na kabataang sigla.
Ang background ay kampus ng unibersidad, makikita ang sulok ng library sa malayo. Ang iyong mga hakbang ay tuluyang huminto. Ang tao sa litrato, ang lalaking nakaputing damit, na may walang malay na ngiti ay ikaw mismo. Ang litratong ito ay mayroon kang alaala. Noong ika-4 na taon mo sa kolehiyo, kinuha ito ni Sukinyan nang hindi mo alam. Noon ay nagreklamo ka pa na masyadong pangit ang kuha, ngunit itinuring ito ni Sukinyan na kayamanan. Sabi niya, ito ang pinakamagandang tingnan mo para sa kanya. Kalaunan, itinago niya ito sa loob ng kanyang wallet. Bakit ito napunta rito? At nakaprint pa sa itim at puti, at nakalagay sa ganitong pwesto. Namamatay, litratong pang-alaala ng patay. Pakiramdam mo'y ang iyong pananaw sa mundo ay nakaranas ng hindi pa naganap na pagkabigla. Hindi ba't ikaw ay isang time traveler? Hindi ba't ikaw ay isang henyo sa siyensya? Ang iyong utak ay mala supercomputer. Ngunit ang nakakamanghang eksenang ito, ang iyong ipinagmamalaking utak, ay hindi kayang iproseso. Isang katawa-tawang ideya ang biglang sumulpot mula sa kaibuturan ng iyong puso. Si Sunyan ay 5 taong gulang. 5 taon na ang nakaraan, pumunta ka sa Gobi Desert at nakipaghiwalay kay Sukinyan. Sukinyan, Sunyan, Su. Huminga ka ng mabilis. Bigla kang lumingon. Patungo sa kusina. Ang batang babae na nagkakalat-kalat doon, nagsisikap na mag-igib ng tubig para sa'yo. Hindi. Nagkataon lamang. Tiyak nagkataon lang. Ang nanay ni Sunyan ay hindi naman siguro iyong Sukinyan. Pero paano ipapaliwanag ang litratong ito? Pakiramdam mo'y ang lahat ng dugo sa iyong katawan ay umaakyat sa iyong ulo. Nitong 5 taon, sa Gobi Desert, naglingkod ka sa bayan, itinapon ang lahat ng personal. Akala mo'y nagkasala ka lamang sa isang dalaga, ngunit hindi mo naisip. Nasa lugar na hindi mo alam, may isang tao na nag-alay sa'yo. At nag-iisang ng anak ng isang anak na babae para sa'yo. At ikaw, itong ama sa pangalan lamang, ay walang alam sa lahat ng ito. Kahit 5 minuto ang nakalipas, sinasabihan ka ng sarili mong anak. Nasira ang ulo. Ano ba ito? Tito, tubig po. Ang malinaw na boses ni Sunyan ay pumutol sa iyong magulong isipan. Nakita kanyang nakatayo sa harap ng dingding, lumiwanag ang kanyang mga mata. Tito, tinitignan mo rin po ang picture ng tatay ko. Inabot niya sa iyo ang baso ng tubig. Pagkatapos, tumakbo rin siya sa dingding, itinaas ang maliit na ulo, at ipinakilala ng may pagmamalaki. Gwapo po ang tatay ko, di ba? Gaya ng sabi ng nanay ko. Hinawakan mo ang mainit na tubig. Nanginginig ang iyong mga daliri. Gwapo itong litrato ay itim at puti na. Anong silbi ng gwapo? Huminga ka ng malalim, pinilit na kumalma. Ngayon, isa na lang ang huling at pinakamahalagang tanong. Lumuhod ka para pantay ang iyong tingin sa batang babae. Ang boses mo ay tuyo at hindi mo kilala. Nyan, ano ang pangalan ng nanay mo? Kumurap si Sunyan. Nang walang pag-aalangan, sumagot ng malinaw at natural. Ang nanay ko ay si Sukinyan. Pakiramdam mo'y nagyelo ang lahat ng dugo sa iyong katawan. Sukinyan, kung hindi ito ang parehong tao, pabalikin na lang ang pangalan mo, Linyu. Kaya nakatayo ka ngayon sa sarili mong sala, nakatingin sa sarili mong retrato sa altar. Hawak mo pa ang tubig na ibinuhos ng sarili mong anak. Ano ito, parang sci-fi na nangyayari sa totoong buhay? Tito, anong nangyayari sa'yo? Sumandal si Sunyan habang nakatagilid ang ulo. Kumaway ang maliit niyang kamay sa harap mo. Bakit ang putla ng mukha mo? Bumuka ang iyong bibig. Ngunit wala kang masabi. Ano ang sasabihin mo? Sasabihin mo ba, mahal kong anak? Ang nakasabit sa dingding ay hindi retrato ng tatay mo, kundi retrato ng tatay mo, ako ito. Binaitan lang ng kulay ito para maging itim at puti. O sasabihin mo, huwag mo na akong tawaging tito, tawagin mo na akong tatay. Kung sasabihin mo yon, baka sa susunod na segundo ay ituring ka ng isang baliw na magnanakaw na may sakit sa pag-isip. At dadalhin sa istasyon ng pulis. Ang titulo mong pinakabatang akademiko sa bansa, hindi pa ba ito umaabot sa'yo? Bago pa man, mapupunta ka na sa headline ng balita. Wala lang, naramdaman mong ang mga kalamnan sa mukha mo ay tuluyan ng nanigas. Nyan, anong oras umuwi ang nanay mo? Sabi ni nanay, alas 6 na media siya uwian. Sasakay ng bus, mga alas 7 daw siya makararating. Tumingin si Sunyan sa orasan na hugis kartoon na nakasabit sa dingding. Ang orasan ay pauna pa lamang. 1 oras pa. Huminga ka ng malalim at nagpa siyang maghintay. Kahit bundok ng espada at apoy, kailangan maghintay ngayon. Samantala, si Sukinyan, nakakabili lang ng oral medicine para kay Nyan sa ospital, ay nalamang may lalaking naghatid sa kanyang anak pauwi. Matapos ang takot, isang malaking galit ang sumiklab mula sa kanyang puso. Kung mangahas ang taong mangangalakal na yon na galawin kahit isang buhok si Nyan, ibibigay niya ang kanyang buhay upang siya'y masama. Sa sobrang takot at galit ang kanyang isip, ay naging kakaibang malinaw. Unang mag-report sa pulis? Hindi. Hindi siya maaaring mag-report muna. Paano kung galitin niya ang masamang tao at saktan si Nyan? Kailangan niya munang umuwi at tingnan
Kung ang masamang tao ay kasama si Nyanyan at nasa bahay. Ano ang gagawin niya? Napabilis ang paghinga ni Sukinyan. Hinaplos niya ang kanyang bag. Sa loob, bukod sa gamot at pitaka, may susi lamang. Ipinipit niya ang susi sa kanyang kamay. Ang matulis na dulo nito ay maaaring gamiting sandata. Sandata. Nang huminto ang taxi sa harap ng gate ng subdivision, hindi na naghintay si Sukinyan. Para sa sukli ng driver, tumakbo siya palabas. Sa daan, nang dumaan siya sa tindahan sa gate. Huminto siya at pumasok. Tindera, bigyan mo ako ng kutsilyong pangprutas. Kinuha niya ang pinakamahaba at pinakamatulis na nasa counter. Nag-scan upang magbayad, hindi man lang binuklat ang balot, mahigpit na ipinipit sa kamay. Tumakbo siya palabas. Sumugod si Sukinyan sa hagdanan, ang lumang sensor ng ilaw. Dahil sa kanyang mabibilis na yapak, sunod-sunod na nagliwanag, at sunod-sunod na namatay sa kanyang likuran. Ika-6 na palapag, isang hininga siyang umakyat. Masakit ang kanyang baga, parang apoy. Masakit ang kanyang mga binti, namamanhid na halos hindi na makaramdam. Ngunit hindi siya makahinto. Ang kutsilyong pangprutas na kakabili lang sa tindahan ay ipit na ipit sa kanyang kamay. Ang malamig na metal ay dumidiin sa kanyang basang palad. Iisang ideya lamang ang nasa isip. Nyan, ang kanyang nyan. Sa wakas, nakita na niya ang pinto. Naririnig niya ang tunog mula sa loob. Ang tawa ni Nyan. At ang mababang boses ng isang lalaki. Nanginginig ang kamay ni Sukinyan, kinuha ang susi mula sa bag. Nag-ingay ang mga susi, ilang beses siyang hindi pumutok sa butas. Tito, magkwento ka na naman sa akin. Boses ni Nyanyan walang muwang at masaya. CJ, boses ng lalaki. Huminto si Sukinyan. Ang boses na ito, tila narinig na niya ito saan man. May kakaibang pamilyar na pakiramdam. Ngunit sa sandaling iyon, ang pamilyar na ito ay hindi siya pinakalma, bagkus ay pinanginig ang kanyang buong katawan. Isang lalaking hindi niya kilala na nakapagpatawag ng tito sa kanyang anak na mahiyain at nakasama pa uwi. Gaano kataas ang antas ng mga ngalakal na ito? Ang takot ay nanaig sa lahat. Hindi na siya nag-alinlangan. Isang si-click. Ang susi ay pumasok sa butas. Pinaikot niya ito at bumukas ang pinto. Sa sala, ang matangkad na lalaking nakaitim ay nakatalikod sa pinto. Nakatayo sa harap ng pader ng mga retrato, at ang kanyang anak na si Sunyan ay nakaupo sa maliit na bangko sa paanan ng lalaki. Nakatingin sa itaas, hawak ang kalahating nakain na biskwit. Nyan! Sumigaw si Sukinyan. Nang marinig ni Sunyan ang boses ng kanyang nanay, napangiti ng malaki ang maliit niyang mukha. Tumalon siya mula sa bangko at tumakbo palapit sa kanya gamit ang maikling binti. Nanay! Nauwi ka na. Agad na niyakap ni Sukinyan ang kanyang anak at mahigpit itong hinawakan. Pagkatapos ay mabilis niyang inilagay ito sa likuran niya, ang kanyang katawan ay nagsilbing hadlang sa pagitan ng anak at ng lalaking iyon. Ang kamay niyang nasa likod. Mas lalo pang hinigpitan ang hawak sa hawakan ng kutsilyo. Narinig ng lalaki ang ingay sa pintuan ngunit hindi lumingon. Nanatili pa rin siya sa ganoong posisyon, nakatingin sa litratong itim at puti na nakasabit sa dingding na sa kanya pala. Maririnig ni Sukinyan ang sarili niyang tibok ng puso. Habang libu-libong ideya ang pumapasok sa kanyang isipan, handa siyang lumaban hanggang kamatayan nang magsalita ang lalaki. Narinig ko, patay na ako. Sa sandaling iyon, narinig ni Sukinyan ang pamilyar na boses. Para bang may nagpindot ng play sa isang lumang cassette tape na nakatago sa isang storage. Hindi niya maalala, lalo niyang sinubukang alalahanin. Mas lalong nagulo ang kanyang isip. Umabot sa pinakamataas ang pag-iingat ni Sukinyan. Ikaw, sino ka? Ano ang gusto mo? Itinulak pa niya si Sunyan sa likuran. Umabante siya ng isang hakbang, pumitik ang kanyang boses dahil sa tensyon. Sa wakas ay gumalaw ang lalaki. Dahan-dahan kang lumingon. Ang mukha iyon. Sa ilalim ng madilaw na ilaw ng sala, unti-unting lumitaw mula sa anino. Nanginginig ang kamay ni Sukinyan habang hawak ang kutsilyo. Nanay, bakit hindi ka nagpapalit ng sapatos pag-uwi? Biglang pumihit ang maliit na bata sa kanyang bisig at nagreklamo sa mahinang boses. Sumilip si Sunyan mula sa yakap ni Sukinyan at itinuro ang shoe rack sa pintuan. Sabi ng guro, pag-uwi, kailangan munang magpalit ng sapatos para hindi madala ang dumi sa labas sa bahay. Matigas ang buong katawan ni Sukinyan. Paano pa niya iisipin ang pagpapalit ng sapatos? Nyan, lumapit ka. Tiyo, nakita niya akong mag-isa sa labas ng kindergarten, kaya ako inihatid pa uwi. Nagkwento pa siya sa akin. Napakabait niya. Tiyo, mabait na tao. Ang utak ni Sukinyan ay ginawang parang sinigang ng mga salitang ito. Ang gusto lang niya ngayon ay ilayo ang kanyang anak. Palayo sa mapanganib na lalaking ito, at saka hinila ni Sunyan ang laylayan ng damit ng kanyang nanay.
Sa mahinang boses, may bahid ng kagalakan at pag-aalinlangan, dagdag niya. Nanay, hindi ba sa palagay mo, kamukha ni Tio si tatay? Kamukha si tatay, ang tatlong salitang ito ay tumama sa puso ni Sukinyan. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Yan, bawal magsabi ng walang katotohanan. Bigla niyang hinila pabalik ang anak sa likuran niya, sa isang tonong hindi pa naririnig na mahigpit. Ilang beses na ba kitang sinabihan? Huwag kang sumama sa mga estranghero sa kanilang bahay. Nakalimutan mo ba? Maraming tao ang magkakamukha sa mundo. Bakit ka susunod sa iba dahil lang sa akala mo kamukha? Masyado mong naisip si tatay. Kaya sa tingin mo lahat ay kamukha niya. Sunod-sunod na pagsaway ni Sukinyan sa kanyang anak. Ang mga salitang ito, mas sinabi niya sa sarili kaysa sa anak. Sa ganitong paraan, pilit niyang itinaboy ang katawa-tawa at nakakatawang ideya mula sa kanyang isipan. Paano magiging posible? Ang taong iyon ay patay na sa loob ng 5 taon. Siya mismo ang pumili ng puntod. Siya mismo ang nagtayo ng bato. Napayuko si Sunyan dahil sa pagmamaktol ng kanyang nanay at humihikbi ng mahina. Nagmumukmok na bumulong, ngunit kamukha talaga siya, di ba? Sa wakas ay nagsalita muli ang lalaki. Ang boses ay may matatag na lakas, at may pamilyar na pakiramdam na nagpangangatal sa bulugod ni Sukinyan. Ako ang nakakita sa kanya sa labas ng kindergarten, naghihintay ng mag-isa. Malapit ng dumilim. Hindi ako mapakali, kaya ko siya inihatid pauwi. Ang boses na ito, hindi maaaring magkamali. Kahit 15 taon pa. Kahit mas mababa at mas paos kaysa sa naalala, ngunit ang kakaibang tono na yon. Ang ritmo ng pagsasalita na yon, napahinto ang paghinga ni Sukinyan. Ang kutsilyong prutas na hawak niya, biglang naging napakabigat. Lahat ng kanyang depensa, lahat ng galit, lahat ng takot, sa sandaling ito ay mabilis na nawala. Tanging isang hindi mailarawang pakiramdam ng kahangalan ang natira. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo at tumingin sa lalaki. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nakita niya ng malinaw. Nakatayo ka roon, mas payat kumpara sa 5 taon na nakaraan. Medyo mas maitim din ang balat, ngunit hindi nagbago ang itsura. Hindi iyon. Ang tuwid na ilong, ang manipis na labi, at ang napakaliit na nunal sa dulo ng kaliwang kilay. Dati niyang gustong sundan gamit ang dulo ng daliri ang nunal na yon. Bawat bahagi ay perpektong nagtugma. Sa taong nasa kaibuturan ng kanyang alaala. Hindi ito naisip ito ay ganito. Siya ang lalaking inakala niyang naging abo na, tanging nasa itim at puting larawan. Siya ang lalaking kinapuotan niya sa loob ng 5 taon. At inasam-asam din ng 5 taon. Siya ang ama ng kanyang anak, si Linyu. Nang ang kutsilyong prutas na mahigpit na hawak ni Wang ay dumula sa kanyang kamay. Nahulog sa malamig na baldosa, nagpaputok ng isang masakit na kalansing. Nadama ni Sukinyan na ang kanyang mundo. Kasama ng kutsilyong iyon ay gumuho. Linyu, ikaw yan, hindi lang kamukha. Paano ka nandito? Bakit ka nandito? Hindi ba dapat nasa ilang sementeryo ng mga bayani sa Hilagang Kanluran ka? Na naging isang dakot na lupa na lamang at isang malamig na lapida. Nanay. Ang maliit na kamay ni Sunyan ay humila sa laylayan ng kanyang damit, ang boses ay puno ng pag-aatubili. Nakakatakot ang itsura ni nanay. Tiningnan mo siya, 5 taong hindi nagkita. Siya pa rin ang dati, pero parang may nagbago din mukha pa rin iyong mukha. Pero nawala na ang taba ng sanggol noong mga nakaraang taon. Nanginig ang kanyang baba, nakakadurog ng puso. Ang kupas na puting shirt na suot niya. At ang bahay na nilinis niya ng walang alikabok pero puno ng tanda ng pagtanda, ay tahimik na nagkukwento ng hirap ng 5 taon niya. Ang hindi mo maipaliwanag na damdamin sa iyong puso sa sandaling ito ay nag-ipon sa 2 salita, pagkakonsensya. Kinyan. Bumalik na ako, Kinyan. Patawad. Kinyan, ang 5 taon na ito. Pero ngayon, kapag nakatayo ka na talaga rito, nakatingin sa kanyang mga mata na walang laman, puno ng pagkabigla at sama ng loob. Wala kang masabi. Dahil sa patakaran ng lihim ng misyon, wala kang maipaliwanag. Kahit isang salita ay hindi. Ganito lang kayo nagtititigan, ibang-iba sa hindi mabilang na pagtititigan 5 taon na ang nakalipas. Noon, may isang mesa sa pagitan nyo. Isang mangkok ng kanin, ang hangin ay matamis. Ngayon, may isang bangin sa pagitan nyo na hindi kayo makalampas. Sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sa pagitan ng 5 taong dugo, luha, at kawalan ng katarungan. Ang hangin ay puno na lamang ng malamig na puot. Sa wakas, gumalaw si Sukinyan. Ngumiti siya. Ang ngiting iyon ay mas masaklap pa kaysa umiyak. Linyu, sabi niya, ang boses ay paos. Hindi ka pala patay, ang tono niya ay napakakalma, kalmadong parang nagtatanong kung kumain ka na ba. Ang puso mo ay tinusok ng malalim ng tanong na yon. Gumulong ang iyong lalamunan. Nahihirapan mong iluwa ang 2 salita. Bakit hindi ka namatay? Pinutol ka ni Sukinyan. At tinanong muli, bahagyang itinaas ang boses, may panginginig na hindi napigilan. Peke ang abiso ng kamatayan. Peke ang sertipiko ng pagbura ng talaan. Tumawag sa akin ang nanay mo, umiiyak.
Sinabing nagbuwis ka ng buhay para sa bayan, marangal na namatay. Peke rin ba yon? Kung ganoon, sabihin mo sa akin. Sa 5 taon na ito, ano ako? Ang pag-aalaga kong ito para sa'yo. Ano yon? Ang anak kong pinalaki ko ng husto, sa hirap at sakit. Ano naman yon? Lalo siyang naging emosyonal. Ang sama ng loob at galit na naipon sa loob ng 5 taon ay sumabog ng lubusan sa sandaling ito. Nanginginig ng husto ang kanyang katawan, parang dahong nalalagas sa hangin ng taglagas. Hindi ka ba patay? Bakit ka nabubuhay? Ang iyong paningin ay hindi mapigilang bumagsak sa maliit na batang babae na nagtatago sa likod ni Sukinyan, isang maliit na ulo lamang ang ipinapakita. Napuno ng takot, ang iyong anak, hindi mo alam ang kanyang pag-iral. Napansin ni Sukinyan ang iyong tingin. Muli niyang pinrotektahan si Sunyan ng mahigpit sa kanyang likuran. Humakbang siya pasulong, hinarangan ang iyong paningin. Ano ang tinitingnan mo sa kanya? Ang kanyang boses ay puno ng pag-iingat at puot. Binabalaan kita, Linyu. Huwag mong isipin ang tungkol sa kanya. Wala siyang kinalaman sa iyo. Ang iyong dibdib ay sinaktan ng kadesisyonan sa kanyang mga salita. Gusto mong magpaliwanag, sabihin mong hindi mo alam ang batang ito. Gusto mong sabihin na kung alam mo lang, pero hindi mo masabi. Ang kanyang ama ay si Su Yingxiong, hindi si Linyu. Namula ang mga mata ni Sukinyan. Ang mga luha ay umiikot sa kanyang mga mata, ngunit matigas ang ulong ayaw bumagsak. Namamatay ka bago pa isinilang si Nyanyan. Upang protektahan ang pag-aari ng bayan, nagbuwis ka ng buhay. Isang malaking bayani na may langit at lupa. Hindi tulad mo, isang duwag at manloloko na biglang nawala ng walang sabi-sabi, hindi alam kung buhay o patay. At biglang sumulpot pagkalipas ng 5 taon. Ang mga salitang ito. Sabi niya sa kanyang anak ng paulit-ulit, hanggang sa halos maniwala na rin siya mismo. Sa kanyang puso, ang lalaking nagmamahal sa kanya, mabuti sa kanya. Bumibili ng barbecue sa gabi, naghahatid sundo sa tag-ulan, iyon kang namatay 5 taon na ang nakararaan. Lubos na namatay sa dokumentong may pulang selyo. Namatay sa bawat pagpunta niya sa sementeryo, habang umiiyak sa harap ng isang walang laman na libingan. Namatay nang mag-isa siyang nagbuntis, tinuturo ng mga kapitbahay, namatay nang sumakit ang tiyan niya sa gabi. At tumawag siya ng ambulansya para manganak, namatay nang lagnatin ang anak, yakap-yakap niya ito. Sa emergency room ng hating gabi, sa bawat minuto at segundo ng pagbagsak niya sa pag-iyak. Ang lalaking nakatayo ngayon sa harap niya, sino ito? Isang multo. O isang demonyong umahon mula sa impyerno, para lang pagtawanan kung gaano siya kawawa sa 5 taong ito. Kung gaano siya kagirang-girang. Ang tatay ni Nyanyan ay matagal nang patay, ulit ni Sukinyan. Parang binibigyang hypnotize ang sarili. Itinuturo niya ang itim at puting larawan sa dingding, nakangiti ng malawak ang binata roon. Nakita mo ba? Iyon ang totoong tatay niya, patay na. Tumingin ka sa sarili mong larawan ng patay, saka sa babaeng lubos ng nawasak, at sa batang natatakot na humihikbi. Lahat ng inihanda mong mga salita, lahat ng tungkol sa bansa, tungkol sa misyon, tungkol sa kadakilaan ng karangalan, sa harap ng magulong realidad at mga akusasyon ng kanyang sama ng loob, ay naging maputla at walang saysay, maging nakakatawa. Nagkamali ka. Akala mo pagkatapos ng misyon, babalik ka ng may karangalan, at lahat ay babalik sa simula. Hindi mo inisip na ang pagkawala mo para sa kanya ay hindi isang sugat na gagaling, kundi isang pagpapatay sa piraso-piraso. 5 taon, buong 5 taon. Ang buhay niya ay ginulo ng iyong kamatayan, binaligtad ang lahat. Mommy, huwag kang umiyak, sa wakas ay hindi na napigilan ni Sunyan, niyakap ang hita ni Sukinyan na may hikbi. Ang mainit na katawan ng anak at ang mahinang tawag na yon ay naging huling dayami na pumutok sa likod ni Sukinyan. Hindi na niya kinaya pa, ang luha ay umapaw at bumagsak. Yumuko siya, mahigpit na niyakap ang anak, inilapit ang mukha sa maliit na balikat nito. Humaplos siya ng malakas, sa iyak na yon ay ang lahat ng sama ng loob sa 5 taon. Pagkabigo at puot na umabot hanggang buto. Napakaliit ng bahay na ito. Hindi kayang paglagyan ng 3 tao at ng mabigat na nakaraan ng 5 taon. Ang iyak ni Sukinyan. Parang pinuputol ang kanyang bituka ng paisa-isa. Ang maliit, luma ngunit malinis at maayos na bahay na ito ay naging kulungan ng kanyang emosyon. Bawat hikbi ay akusasyon sa nakaraang 1,800 araw at gabi. Nakatayo karoon, ang mag-ina ay nakakulay puti, isang malaking shirt. Isang maliit na shirt. Sa mesa ay may kalahating hiwang mansanas. Maingat na binalot ng cling wrap. Hirap kahirapan. Ang mga salitang ito ay hindi dapat iugnay kay Sukinyan. Sa iyong alaala, si Sukinyan ay ang babaeng mag-aalangan ng kalahating araw dahil sa isang sikat na bagong lipstick number 4. Ang babaeng gustong sumama sa iyo tuwing weekend sa Japanese restaurant na tig-negatibo 500 per head tapos magrereklamong kalahating buwang sahod. 5 taon, ano ba talaga ang nangyari? Hindi mo gustong isipin pero hindi mo mapigilan. Parang may nakasiksik na bulak.
Na binasa sa tubig sa iyong dibdib, nakabara sa iyong hininga. Naalala mo noong 5 taon na ang nakararaan. Ang huli ninyong pagkikita ay isa ring pagtatalo dahil sa bigla mong misyon. Na hindi mo kayang sabihin ang anumang detalye, isang pangmatagalang misyon. Lin Yu, hindi mo ba ako mahal? Saan ka ba pupunta? Ni hindi mo masabi. Makipaghiwalay na tayo, pagod na ako. Ano ba ang sagot mo noon? Tila nanahimik ka lang at sa huli ay sinabi mong hintayin mo akong bumalik. Hindi mo alam na noong panahong iyon, nasa tiyan na niya ang inyong anak. Kung alam mo, aalis ka pa ba? At ang sagot na iyon ay pumunit sa iyong puso. Ang pambansang misyon ay hindi nagbibigay ng pagkakataong mag-alinlangan, ngunit hindi nito nababawasan. Kahit isang bahagi ng iyong pagkakasala sa sandaling ito, mag-isa siya nagdadalang tao. Iniwan mo, tapos natanggap ang balita ng iyong pagkamatay, paano siya nakasurvive? Huwag kang umiyak, mama. Huwag kang umiyak, nyan. Inilahad ni Sun Yan ang kanyang maliit na kamay. Sa malamya niyang paraan ay pinunasan ang luha ng kanyang ina at siya mismo ay humihikbi. Dahan-dahan siyang tumigil sa pag-iyak. Itinaas niya ang kanyang ulo at ang kanyang mga matang namumula at namamaga sa kaiyak ay direktang tumingin. Wala na ang paghanga at pagtitiwala mula 5 taon na ang nakakaraan, tanging ang malamig na puot na halos makapag-freeze ng tao ang natira. Magsalita ka. Tumayo si Sukinyan at inilagay ang kanyang anak sa likod niya. Ang kanyang boses ay paos na parang papel de liha na kumakaskas sa kahoy. Bakit hindi ka nagsasalita? Hindi ba't kaya mong magsalita kanina? Narinig ko, patay na raw ako. Ginaya niya ang tono ng iyong boses kanina. Bawat salita ay puno ng yelo, patay ka. Patay ka na mula 5 taon na ang nakakaraan. Bakit narito ang isang patay? Ibinuka mo ang iyong bibig at pilit na binigkas ang ilang salita, Kinyan. Huwag mong tawagin ang pangalan ko. Wala kang karapatang tawagin ang pangalan ko. Lin Yu. Tinanong kita, saan ka nagpunta sa loob ng 5 taon na ito? Ang iyong rehistro ay tinanggal na, ang iyong mga tala ay wala na. Nagpautang ako ng tao para mag-imbestiga. Walang mahanap na tao. Dinukot ka ba ng alien o ano? Sabihin mo sa akin, paano mo nagawa ang paglaho na parang bula? Ang kanyang mga tanong ay mas matalas bawat isa ay parang kutsilyo, ang iyong puso ay tadtad ng butas. Ang patakaran ng lihim, ang 3 salitang iyon ay parang isang malaking bundok na pumipigil sa iyong paghinga. Hindi mo masabi kahit isang salita. Ang iyong katahimikan. Sa paningin ni Sukinyan, ito ang pinakamalaking panlalait. Hindi mo masabi, di ba? Napangiti siya ng may paghamak at ang kanyang luha ay hindi mapigilang umagos, buntis ako. Tinawagan kita, hindi nasagot, pumunta ako sa iyong opisina para hanapin ka. Sinabi nila na nag-resign ka, hindi alam ang pupuntahan. Pagkatapos ay nakatanggap ako ng tawag mula sa iyong ina. Sinabi niya na patay ka na, namatay para sa bayan. Nabaliw ako noon. Alam mo ba? Itinuro niya ang kanyang ulo, sumigaw ng pabulalas. Mag-isa akong nagbuntis, pumunta para ayusin ang iyong libing, pumili ako ng sementeryo para sa iyo. Nagpatayo ako ng lapida na may nakadikit na larawan mo. Alam mo ba kung ano ang sinasabi ng mga kapitbahay tungkol sa akin? Sinasabi nila na jinx ako sa asawa, na ang bata sa aking tiyan ay anak sa labas. Ininsulto ako ng mga tao sa loob ng 5 taon. Ang iyong mukha ay pumuti ng pumuti. Ang mga bagay na ito, hindi mo inakala. Akala mo ang organisasyon ay mag-aayos ng lahat. Bibigyan siya ng malaking benepisyo para walang alalahanin sa natitirang buhay. Inisip mo pa. Siguro pagkatapos ng ilang taon, makakahanap siya ng mabuting tao na pakakasalan, magsisimula ng bagong buhay. Hindi mo inakala na isisilang niya ang batang ito, lalong hindi mo inakala na siya ay magdusa ng ganito. Si Sun Yan sa mga bisig ng kanyang ina ay labis na natakot. Umiiyak ng mahina. Ang puso ni Sukinyan ay parabang pinisil ng kamay, huminga siya ng malalim. Pinilit niyang huminahon, hindi pwedeng mawalan ng kontrol sa harap ng kanyang anak. Lumuhod siya. Pinunasan ang luha ng anak at pinunasan din ang sarili. Nang itaas muli ang ulo. Ang kanyang mukha ay naiwan na lang na blanko. Pagkatapos, malapit nang ipanganak ang bata. Sa hating gabi, pumutok ang amniotic fluid, mag-isa akong tumawag ng 120. Pinalagda ako ng doktor, pirmahan ng pamilya, pinirmahan ko ang sarili kong pangalan. Ang iba ng anak, kasama ang asawa, pinoprotektahan ng mga magulang. Ako lang mag-isa. Isinilang si Nyan. Malubha ang jaundice, kailangan ng blue light therapy. Tinalong ko siya sa hallway ng ospital. Umiiyak na parang aso. Alam mo ba, ang iyong kamao ay mahigpit na nakakuyom sa iyong tabi. Bawat salita, parang isang malakas na pukpok. Pumapalo sa iyong puso. Lumaki ang bata, magtatanong kung nasaan si daddy. Ano ang sasabihin ko? Sasabihin ko na isa kang sinungaling, iniwan mo kaming mag-ina. Sasabihin ko na duwag ka, na wala nang walang sabi-sabi. Umiling si Sukinyan. Ngumiti, ang ngiting iyon ay puno ng kalungkutan, hindi. Hindi ko masasabi iyon.
Hindi ko pwedeng isipin ng aking anak na ang kanyang ama ay basura. Itinuro niya ang itim at puting larawan sa dingding, kaya sinabi ko sa kanya na ang kanyang ama ay si Su Yingxiong. Hindi siya si Nian. Ang kanyang ama, upang protektahan ang bansa, ay namatay bilang isang bayani na nababalot ng watawat. Ipinagmamalaki kanya bilang kanyang ama. Tuwing Qingming, pinipilit niya akong isama siya sa pagbisita sa iyong libingan. Nakaharap kami sa isang walang laman na puntod. 5 taon kaming nagpatira pa. Nian, ngayon sabihin mo sa akin. Lumapit siya sa iyo, diretso ang tingin. Ang 5 taon kong ito. Ano ba? Ang 5 taon ng aking anak na pagsamba sa isang patay. Ano naman? Para kaming dalawang malalaking tanga, nilalaro mo lang. Ngayon, buhay kang bumalik, ano bang balak mo? Sasabihin mo ba sa anak ko na hindi patay ang tatay niya, kundi isang lalaking niloko lang ang nanay niya? Sa loob ng 5 taon? O gusto mo lang sirain ang kasinungalingang ito, at pagtawanan kaming mag-ina? Wala kang masagot. Ang isang lalaking 7 talampakan, na ialay na sa bayan. Hindi na kayang ialay pa sa minamahal. Ang mga salitang ito, nasa dulo na ng dila, ngunit hindi mailabas. Ngayon, gumalaw ang iyong lalamunan, at pilit mong binigkas ang 3 salita, pasensya na. Narinig ito ni Su Qingyan at mumiti, parang narinig ang pinakanakakatawang biro. Nang siglo, pasensya na, ang boses niya ay may halos nervyos na galit. Ikaw, 5 taon. 1,825 araw, at isang pasensya na lang ang ibibigay mo sa akin. Ang paghingi mo ng tawad ay napakamura. Tiningnan mo ang kanyang maputla at matigas na mukha. Anumang paliwanag ay parang pagtatangkang magpawalang sala. Kaya inulit mo na lang. Qingyan, pasensya na. Akala ko 5 taon na tayong hiwalay. Ang mga salitang ito sa wakas ay nasabi mo na. Para humanap ng dahilan sa iyong biglaang paglisan. Ang galit sa mukha ni Su Qingyan ay unti-unting nanigas at pagkatapos ay nagkawatak-watak. Nga, hiwalay. Noong huling away natin 5 taon na nakalipas, sumigaw siya ng hiwalay ng halos mabaliw. Kaya, sineseryoso mo pala. Kaya, sa iyong isip tapos na pala tayo. Ano ang 5 taon niya? Magbantay sa isang dating kasintahan na hiwalay na, at magkaanak pa sa'yo. Ang nakakatawa sa buong mundo, sabi ni Su Qingyan. Ang boses ay tahimik na nakakatakot. Hiwalay na tayo bago ka pa naglaho. Hiwalay na tayo. Tumango siya para kumpirmahin ang katotohanan. At para kumbinsihin ang sarili. Kaya, ang 5 taon mong ito. Kung buhay ka o patay, wala na sa akin. Nagtayo ako ng lapida para sa'yo. Nagsunog ng papel, puro kabaliwan lang ng utak ko, pag-alala sa nawalang pag-ibig natin. Tama na ba? Ang kanyang mga salita, tumusok sa puso mo. Mas gugustuhin mo pang sumigaw siya at manakit, kaysa makita siyang parang patay na ang puso. Na ginagawang sandata ang pang-insulto sa sarili. Umusad ka ng isang hakbang, nagtangka. Nang may pagpapakumbaba na hindi mo namamalayan. Kaya, tayo. Pwede ba tayong? Biglang itinaas ni Su Qingyan ang ulo, pwede ba tayong ano? Magsimulang muli? Akala mo ba ito ay laro? Kung ayaw mo na ang account, binubura mo. Pagkalipas ng ilang taon, napakamot ka, babalikan mo at mag-level up ulit. Ang buhay ko, hindi ito save file ng laro mo na pwede mong i-load kahit kailan. Anong karapatan mong isipin na pag nawala ka ng 5 taon, tapos nagpakita ka? At kumindat, ako si Su Qingyan ay tatakbo agad sa iyo na parang asong umiiling. Ano ba ang tingin mo sa nararamdaman ko? Tulad ng shared bike sa kalsada. Pag gusto mo, sasakyan mo, pag ayaw mo, itatapon mo lang. At babalikan pagkalipas ng 2 araw. Lumakas ang boses niya, mabilis ang pagtaas-baba ng dibdib. Nanay, isang matunog at mahiyain na tawag. Mula sa likuran niya, mula sa tawag ng anak, unti-unti. Pinilit na huminahon. Lumuhod siya, marahan na niyakap. Ang anak, Nian, huwag kang mag-alala, hindi nag-aaway si nanay at ang tito. Ang boses niya, napakalambot, parang himig ng tubig, at ang nakaraang. Isang babae na may mabalasik na anyo ang tumingin sa dalawa, si nanay ay. Nakikipag-usap lamang sa tito tungkol sa mga bagay na pang-adulto, hinawakan niya ang kanyang anak. Ang kanyang likod ay puno ng pagiging tiyak at paglayo, sa palagay mo, sa pagitan mo at niya. Ay may kalaliman na agwat, ngunit si Sun Yan ay tumakas mula sa mga bisig ng kanyang ina. Ang maliit na bata, na may maikling paa, ay tumakbo patungo sa iyo. Walang nag-akala, itinaas ni Sun Yan ang kanyang ulo, isang pares ng malalaking matang puno ng luha. Diretso siyang tumingin sa iyo, tito, ang kanyang boses ay may paiyak na tunog ng ilong, ngunit napakalinaw, ikaw ba ang tatay ko? Ang oras sa tanong na ito ay tumigil. Tumingin ka sa mukhang ito na katulad ni Su Qingyan, ngunit may sarili mong balangkas na ngiti, nakita mo ang pag-asa sa kanyang mga mata, at ang kahinaan na takot sa pagtanggi. Hindi mo siya kayang dayain, at hindi mo rin kayang dayain ang sarili mo, ang lalamunan mo ay parang may nakabara na bulak. Pinilit mo ng husto, saka mo lang napiga ang isang salita.
Ang mga mata ni Sun Yan ay biglang lumiwanag, ang ganyang liwanag. Parang mga bituin sa gabi, biglang nagliwanag sa buong langit, ngumiti siya. Naglabas ng dalawang hanay ng maliliit na ngipin, at isang mababaw na dimple, ang ngiting ito. Ay kapareho ng binata sa itim at puting litrato sa dingding, biglang tumayo ang maliit na babae. Kumaway sa'yo, nagpapahiwatig na yumuko ka, sumunod kang yumuko. Isang mainit na maliit na kamay, mabilis na nagtago ng isang bagay sa iyong bulsa. Malamig at matigas, may bahagyang magaspang na pakiramdam ng papel, para sa'yo. Sumandal si Sun Yan sa iyong tainga, at sa isang boses na kayo lang dalawa ang nakakarinig, nagsalita ng isang bagay, pagkatapos ay masayang bumalik sa kanyang ina. Muling yakap ang binti ng kanyang ina, itinaas ang maliit na mukha at mumiti kay Sukinyan. Hindi narinig ni Sukinyan ang sinabi ninyo, ngunit ang kagalakan sa mukha ng kanyang anak ay totoo. Sumakit ang kanyang puso, sumakit muli, itinaas niya muli ang kanyang ulo. Nang tumingin siya sa iyo, lahat ng emosyon sa kanyang mukha ay nawala, tanging isang malamig na. Hindi mapag-aalinlangan ng pagpapaalis, dapat ka nang umalis, iminulat mo ang iyong bibig. Ang maliit na hindi kilalang bagay sa iyong bulsa ay naging iyong tanging alalahanin at tapang. Kinyan, Ginoong Lin, pinutol ka ni Sukinyan. Ang tawag mula sa iyo ay naging Ginoong Lin, isang hakbang ang layo, ngunit langit at lupa ang pagkakaiba. Ang aking anak ay pagod, kailangan ng magpahinga, pakiusap. Umalis sa aking bahay, nakatayo ka sa lugar, ang iyong mga paa ay parang nag-ugat. Gusto mo pang subukan, pwede ba akong bumalik bukas? Gusto ko lang makita ang bata. Para bang nakarinig si Sukinyan ng isang katawa-tawang bagay, pumilantik ang kanyang labi, Ginoong Lin. Sa palagay ko nagkakamali ka, ang tatay ng aking anak ay si Su Yingxiong. Isang martir, at ikaw, isang estranghero lamang na kamukha niya. Kami, mas mabuting hindi na magkita muli. Sinabi ni Sukinyan ang mga salitang ito, ang kanyang boses ay hindi mapigilang nanginginig kaya niyang pumihit. At gamitin ang kanyang likod na mag-isa sa iyo, ayaw niyang makita mo ang kanyang kasalukuyang anyo, ayaw niyang makita mo. Ang pader ng kanyang puso na itinayo niya sa loob ng 5 taon, gaano ito kawala sa harap mo, luha. Tahimik na dumaloy sa kanyang pisngi, tumama sa sahig, bumuo ng isang maliit na basang marka. Sa likod, ang iyong tahimik na pagtingin na parang bundok sa harap. Ay ang mainit at malambot na katawan ng kanyang anak, nadama ni Sukinyan na ang kanyang mundo ay nahati sa dalawa. Ang kalahati ay ang kanyang itinayo gamit ang 5 taong dugo at luha, isang kanlungan para lamang sa kanya at sa kanyang anak, ang kalahati. Ay ang napunit ng sapilitan ng ikaw ay dumating, isang pulang kalaliman patungo sa nakaraan. Ayaw niyang lumingon, natatakot siya na kung lumingon siya, ang kanyang tatag na pinaghirapan sa loob ng 5 taon. Ay ganap na guguho, mama, itinaas ni Sun Yan ang kanyang maliit na mukha. Hinihila ang laylayan ng damit ng kanyang ina, mahiyain na nagtanong, tatay. Ay aalis na ba? Tatay, ang salitang ito na lumabas mula sa bibig ng kanyang anak. Tumama sa puso ni Sukinyan, yumuko siya, nakita ang malinaw na mga mata ng kanyang anak. Napuno ng pag-ayaw at pagsusumamo para sa lalaking iyon, umakyat ang asim sa kanyang ilong at lalamunan. Ang kanyang anak na babae, 5 taon na. Kahit ang salitang tatay ay sa likod lamang ng isang itim at puting litrato na sasambit. Ngayon, isang buhay na tatay ang nakatayo sa harap niya. Paano niya ito maiiwan? Si Sukinyan ay nais magsalita ngunit nakita ang pagbabago sa mukha ng bata. Sa malalaking mata, ang pag-aatubili ay unti-unting nawala, pinalitan ng pag-aalala. Nanay, huwag kang umiyak, sabi ni Sun Yan na iniabot ang kanyang mabilog na kamay. Gustong punasan ang luha ng kanyang nanay, ngunit ang mga luha ay parang mga butil na naputol. Hindi maalis kailanman. Namilipit ang maliit na bibig ni Sun Yan, sumabay siya sa pag-iyak ng malakas. Ang buong bahay ay napuno ng iyak ng mag-ina, ang malaki ay pigil. Ang maliit ay walang magawa. Nakatayo ka roon, nakikinig sa magkahalong iyak. Parang dinurog ang iyong mga laman loob. Nag-alay ka ng 5 taon sa pagtatanggol ng bansa. Walang kahihiyan sa mabigat na medalya sa iyong dibdib, ngunit may kahihiyan ka sa babaeng ito sa harap mo. Hindi mo man lang maisip, noong nasa disyerto ng hilagang kanluran ka, pinagtatagumpayan ang bawat datos. Sa mga gabing hindi ka natutulog, siya ay mag-isa, may malaking tiyan. Tinitiis ang hirap ng pagdaramdam sa pagbubuntis. Noong ikaw ay pinarangalan, nakatayo sa ilalim ng spotlight. Nagtatamasa ng walang kapantay na karangalan, siya ay mag-isa, nakahiga sa malamig na mesa ng operasyon. Sakit na halos mamatay, pumirma sa kasunduan na walang pirma ng pamilya. Noong ikaw ay nagtagumpay. Bumalik sa Shangjing, siya ay nakikipagtawaran sa palengke para sa ilang piso. Ang iyong buhay ay malawak, maluwalhati. Puno ng mga parangal. Ang kanyang buhay ay walang kabuluhan. Mababa, puno ng dugo at luha. At ang dahilan ng lahat ng ito. Ikaw, umusad ka ng isang hakbang, ang sahig ay tila nagsalita ng mahina. Ang tunog na ito ay gumising sa babaeng nalunod sa kalungkutan.
Si Su Qingyan ay nag-angat ng ulo. Sa mukha na puno ng bakas ng luha, ang galit ay hindi maalis. Qingyan. Dalawang salitang ito, parang apoy na itinapon sa kawali na puno ng galit at sama ng loob ni Su Qingyan. Tumahimik ka. Bigla siyang tumayo. Dahil sa pagkabigla, nanginginig ang katawan. Matagal na tayong naghiwalay. Nakalimutan mo na ba? Isang dating kasintahan, isang patay na tao. Anong karapatan mo para tawagin ako ng ganyan? Walang pakundangang tumakbo siya papunta sa'yo, iniunat ang kanyang kamay. Itinulak ang iyong dibdib ng malakas. Umalis ka. Ang lakas niya ay hindi malakas. Ang pagtulak sa iyo ay parang kati-kati lamang. Ngunit ikaw ay umuurong sunod-sunod. Hindi ka makalaban, hindi ka man lang makatayo ng matatag. Ikaw ay passive. Tumatanggap sa lahat ng kanyang galit. Umalis ka. Narinig mo ba? Si Su Qingyan ay tuluyang nawalan ng kontrol. Hinawakan niya ang iyong braso, ginamit ang lahat ng kanyang lakas. Gusto kang itulak palabas ng pinto. Ang kanyang mukha ay namula dahil sa galit. Mamumugto ang mga mata, may luha ang pilik mata, murang pampaganda na nabura ng luha. Walang pagtatago, sa ganitong kahiyahiya, nahayag sa iyong harap. Ang mukha na minsan mong hinalikan ng maraming beses ay puno ng 5 taong ito. Ako ay magbabayad pinsala sa inyo. Qingyan, alam kong walang saysay ang sasabihin ko, ngunit babayaran ko ang inyong mag-ina. Bayad pinsala. Huminto si Su Qingyan sa kanyang kilos. Bigla niyang iniwasi-wasi ang iyong kamay. Bayad pinsala. Ano ang iyong ibabayad? Sasabihin ko sa'yo. Noong ako ay nagsusuka ng labis dahil sa pagbubuntis, uminom lamang ng tubig upang mabuhay, nasaan ka? Noong ang aking anak ay may lagnat na 40 degree, yakap ko siya sa koridor ng emergency room, namamalimos sa lahat, nasaan ka naman? Sa mga oras na yon wala ka. Ngayon bumalik ka. Dala ang iyong maruming pera, sasabihin mong bayad pinsala. Sa tingin mo ba ako ay nagnanais? Sa pinakamahirap na bahagi ng aking buhay, ako ay nagtiis ng mag-isa. Hindi ko kailangan ng iyong bayad pinsala. At higit sa lahat, hindi kita kailangan. Ginamit niya ang natitira niyang lakas, itinulak ka palabas ng pinto. Dalhin mo ang iyong bayad pinsala, lumayo ka ng husto. Ayaw na kitang makita sa buong buhay ko. Bumagsak ang pinto sa harap niya ng malakas. Ang lumang pinto ay naglabas ng malakas na ingay na hindi na kayang taglay, nagkalat ang alikabok sa dingding. Tahimik na ang mundo. Si Su Qingyan ay nakasandal sa malamig na bakal na pintuan. Dahan-dahang dumulas ang kanyang katawan pababa sa pintuan at bumagsak sa lupa, hindi na makayanan. Nanay, isang pares ng maliliit na kamay ang marahang inilagay sa kanyang nanginginig na mga balikat. Si Sun Yan ay hindi malaman kung kailan tumigil sa pag-iyak. Lumapit sa kanya. Nanay, huwag kang umiyak. Ginaya ng maliit na batang babae ang paraan ng kanyang ina sa pag-aliw sa sarili, at pilit na tinapik ang likod nito. Nandito si Nyan Yan. Si Nyan Yan ay laging kasama ni nanay. Ang baba ni Su Qingyan ay nakadikit sa malambot na tuktok ng ulo ng kanyang anak. Ang kanyang boses ay namamaos na halos hindi maintindihan. Tama ang sinabi ni Nyan Yan. Huminga siya ng malalim. Sa hiningang iyon ay puro mahinang amoy ng kanyang anak. Hindi natin siya kailangan. Dati wala siya, hindi ba pinalaki kita ng maayos at mataba? Sa hinaharap, ganun din yakap niya ang kanyang anak. Parang sinasabi sa anak, mas parang sinasabi sa sarili. Tayong mag-ina ay kayang mabuhay ng maayos. Gaya ng dati, kayang magmahal. Hindi ka umalis. Nakasandal ka sa malamig at mamasa-masang pader, hindi gumagalaw. Ang manipis na pinto ng seguridad ay humiwalay sa dalawang mundo, ngunit hindi mapigilan ang puspos na iyak ni Su Qingyan. Ang buhangin ng hilagang kanluran, ang sikat ng araw sa disyerto, ang hindi mabilang na mga gabing walang tulog. Lahat ng iyon ay tiniis mo. Akala mo bayani ka. Ngunit sa makitid na pasilyong ito, madilim at puno ng kalat sa mga iyak na ito. Maliban sa pagpapakita ng iyong kayabangan at kamangmangan, ano pa ang silbi? Ipasok mo ang iyong kamay sa bulsa. Nahawakan ng iyong daliri ang isang maliit na matigas na bagay. Iyon ang ibinigay sa iyo ni Sun Yan kanina. Inilabas mo ito. Ito ay isang ordinaryong child safety Z-tag, kulay rosas, gawa sa plastic. Ang mga gilid ay bahagyang makinis na. Sa ibabaw, may 2 linya na nakasulat sa itim na permanenteng marker. Isang linya ay pangalan, Sun Yan. Ang kabilang linya ay isang numero ng telepono. Tiningnan mo ang numerong iyon, noong una ay hindi mo pinansin. Inakala mo na iyon ang contact number ni Su Qingyan ngayon. Ngunit habang tinititigan mo ang mga numero, isang kakaibang pamilyar na pakiramdam ang bumangon. Ang numerong ito, hindi ito ordinaryong numero. Ito ay 5 taon na ang nakalipas. Noong kayo pa ay magkasama. Sikat noon ang couple numbers. Masayang-masaya mo siyang hinila sa tindahan. Pumili kayo ng 2 magkasunod na numero. Ang iyong huling digit ay 5,521.
Ang kanya ay itong 5,520. Mahal kita. Noon, ang batang hindi pa alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap, ay itinuro ang numerong ito at nagsabi sa kanya ng may panunumpa. Kinyan, tingnan mo, ang mga numero ay likas na magkatugma. Tayong dalawa ay nakatakdang magkasama habang buhay. Isang buhay, 3 salitang napakasaklap. Nawala mo ang iyong isang buhay. Siya, ano siya? Isang nakalimutang ugali. O isang munting pag-asa na nakatago sa ilalim ng kanyang mga pader ng puso, kahit siya ay ayaw aminin. Hinawakan mong mahigpit ang maliit na plastik na tad. Ang magaspang na pakiramdam ay sumakit sa iyong palad. Ngunit gayunpaman, binigyan nito ang iyong gusot na isip ng isang matibay na punto. Ang iyak sa loob ng pinto ay tumigil na sa hindi malamang oras. Pinalitan ito ng mahihinang pag-uusap ng mag-ina. Ng pagtutulungan, nanay, si Nyan ay magiging napakabait. Si Nyan ay mamumulot ng bote para ibenta at bumili ng masarap na pagkain para kay nanay. Bobo kang bata. May pera si nanay, kaya kitang buhayin. Makikita pa ba natin ang tiyo na yon? Sa boses ng bata. May maingat na pagsubok, isang mahabang katahimikan. Idinikit mo ang iyong tainga sa malamig na bakal na pinto. Nakalimutan mo pang huminga. Nyan, napakagaan ng boses ni Sukinyan. Pagod, ngunit puno ng determinasyon. Ang kanyang pagdating ay isang pagkakamali. Simula ngayon sa ating buhay, wala nang ganoong tao. Ang iyong tatay ay isang bayani. Isang martyr. Naalala mo ba? Naalala ko. Ikaw sa labas ng pinto ay dahan-dahang tumayo. Kinuha mo ang ngitag na yon. At maingat na ibinalik. Naunawaan mo. Si Sukinyan na yon ay parang isang sugatan na parkupino. Ang sinumang lalapit ay magpapakulo ng kanyang mga tinik. Ang pagsasabi gamit ang bibig ay walang silbi. Paghingi ng tawad, paliwanag, pangako. Sa harap ng 5 taong pasakit, ang lahat ay parang napakagaan, nais niyang tanggalin ang kanyang mga tinik. Ang tanging paraan ay ang unti-unting paggawa ng kilos, ang mga paghihirap na kanyang naranasan. Bawiin lahat, ang kanyang mga luha sa 5 taon ay gawing mga ngiti sa hinaharap. Ang kanyang nawawalang seguridad sa 5 taon ay dobleng ibalik, bayaran. Dapat mong bayaran, pero hindi gamit ang pera. Ay gamit ang iyong sarili, pero hindi gamit ang pera, ay gamit ang iyong sarili. Lahat ng oras sa natitirang kalahati ng iyong buhay, lumingon ka at bumaba ng hagdan. Ang mga yabag ay umalingaw sa walang laman na pasilyo, bawat hakbang ay matatag at malakas. Hindi ka lumingon dahil alam mong babalik ka. At, sa lalong madaling panahon, narating mo ang unang palapag. Inabot mo ang pinto ng unit, isang malakas na kalabog, tumama ang pinto sa hamba. At bumalik, nag-iwan ng siwang nakasya ang braso, kumunot ang iyong noo. Sinubukan muli, sa lugar ng kandado, isang madilim na butas na lang ang natitira. Wala na ang loob ng kandado, ang pintong ito ay hindi talaga makukulong. Kahit sinong estranghero ay maaaring pumasok sa gusaling ito ng walang hiya, ang iyong puso ay biglang lumubog. Naisip mo si Sukinyan, isang babaeng walang asawa, kasama ang isang 5 taong gulang na batang babae. Nakatira sa isang gusaling sira-sira na hindi man lang makulong ang pinto kung may masamang tao. Hindi mo maisip ang kahihinatnan, ang gabi, tulad ng hindi natutunaw na makapal na tinta, ay bumabalot sa buong lungsod ng Shangjing. Nakatayo ka sa harap ng bahay, binuksan mo ang pinto gamit ang susi na hindi mo nahawakan sa loob ng 5 taon. Hinila ang pinakailalim na drawer ng mesa, sa loob ay tahimik na nakahiga ang isang lumang modelo ng cellphone. Isaksak ang charger, huminga ka ng malalim at na-unlock ang cellphone. 5 taong hindi nabuksan, pagkatapos kumonekta sa Wi-Fi, iba't ibang lumang abiso ang biglang lumabas. Medyo naglag ang cellphone, gusto mong makita, sa loob ng 5 taon. Kung ano na ang naging mundo, nag-click ka sa isang social platform na parang Weibo. Sa listahan ng trending, higit sa kalahati ng mga termino ay hindi mo maintindihan #Jiangmani. #Realidad show na gasgas ang tuhod #balita #singteng ni #bayad #blue country aerospace star breakthrough #star. Ang mga balita sa entertainment ay sumasakop sa kalahati ng mundo, wala kang interes sa mga chismis ng artista, dumaan ang iyong daliri. Handa nang tignan ang mga pambansang embahador sa hulihan, ngunit sa sandaling dumaan ang iyong daliri sa screen, nadulas. Hindi sinasadyang napasok ang hashtag na #Jiangmani. #Realidad show na gasgas ang tuhod #balita #singteng ni #bayad #blue country aerospace star breakthrough #star. Gusto mo sanang lumabas agad, ngunit nakita mo ang mukha sa cover ng video, ang mukha sa gilid. Kahit maging abo ay makikilala mo, si Sukinyan, ang iyong puso ay laktaw ng isang tibok. Nag-click ka sa play button, maikli lang ang video, mga 10 segundo lang. Ang anggulo ng pagkuha ay mapanlinlang, may matinding pag-alog, halatang lihim na kuha. Sa eksena, isang babaeng artista na may suot na salamin, nakaupo sa wheelchair.
Mukhang kaawa-awa, ang kanyang assistant ay malakas na nagsasalita sa isang babae, at ang babaeng iyon ay si Sukinyan, nakasuot siya ng simpleng damit, mahigpit na hawak ang isang papel. Tuwid ang kanyang likod, sa video, gumalaw ang kanyang mga labi. Nagsabi ng isang bagay, ngunit pinatay ang tunog ng video, at sinabayan ng malungkot at madamdaming background music. Pagkatapos, ang kamera ay lumipat sa babaeng artista, ang kanyang namumula na mga mata. At ang kanyang sapilitang ngiti na nagpapakita ng katatagan, sa dulo ng video, lumitaw ang isang nakabold na itim na teksto. Ang artista ay tao rin, bakit dapat tratuhin ng malamig ng isang ordinaryong tao ang nasugatan na naghahanap ng medikal na atensyon? Gaano ba talaga kalamig ang puso ng tao? Hindi mahaba ang video, ngunit bawat segundo ay tumutusok sa iyong puso. Masyadong halata ang pagkaka-edit, kahit tanga ay makakita na ito ay sinadyang mag-udyok ng opinyon ng publiko. Iyon ay si Sukinyan, kilala mo siya, ang taong si Sukinyan. Malambot ang ugali, malambot din ang puso, namumula ang mukha kapag medyo lumakas ang boses sa pakikipag-usap. Pinakaayaw makipag-away, paano siya walang dahilan na awayin ang isang estranghero? Sa ilalim ng video. Hayaan siyang humingi ng tawad kay Nini, mga masasamang salita, parang mga uod na bumubuhos mula sa imburnal. Makapal na gumagapang sa buong screen, naging mabigat ang iyong paghinga, patuloy kang nag-scroll pababa. Karapat-dapat sa empleyadong ito, ganyang ugali, dapat natanggalin ng kumpanya. Huwag sirain ang imahe ng kumpanya, mukhang ganito, tila dalisay. Akala mo mabait, pero napakalason, hindi kaya siya ay kabit. Dapat siyang i-cyberbully hanggang mamatay. Umalis ka sa Shangjing, ang chismis ay parang isang malaking lambat. Na mahigpit na pumipigil kay Sukinyan sa gitna, hinahayaan ang hindi mabilang na lason na kumagat. Ang kamay mong may hawak ng cellphone ay nanginginig ng hindi makontrol, ang iyong ipinagmamalaking utak na kayang magsaulo ng libo-libo. Nang mga tumpak na datos sa sandaling ito ay nagiging blanko. Isang bagay lamang ang alam mo, si Sukinyan ay inaapi sa lugar na hindi mo nakikita. Ginagamitan ang pinakamasasamang salita, binubuhusan ng pinakamaruming putik, at ang ugat ng lahat ng ito ay ikaw. Kung hindi ka nawala ng 5 taon, paano siya mag-isa na mag-aalaga ng bata? At mabuhay ng ganito kahirap kung siya ay namumuhay ng maayos, may alahas at mamahaling gamit. Maglalakas loob pa ba ang mga yon na gamitin ang salitang marumi at mura laban sa kanya? Ang pagkakasala at galit ay parang dalawang malaking bundok, pinipiga ka hanggang hindi ka makahinga, ang dibdib mo ay pumipintig ng malakas. Sa screen, nananatili pa rin ang masamang komentong iyon, 5 taon na ang bata. Irarigi ay, saan nang galing ang batang ito? Sumabog ka sa galit at sumigaw. Talagang naghahanap ka ng kamatayan, pagkatapos ay tumawag ka ng isang tawag, at nagmamadaling pumunta sa 6 na palapag na maliit na gusali. Ngayon, sa bahay ni Sukinyan, ang ilaw ay dilaw at mainit, pinaliguan niya si Sunyan. At sinuotan ng malinis na pajama na may teddy bear, ang maliit na babae ay nakahiga sa kama, nakayakap sa braso ng kanyang ina. Hindi nagtagal, narinig ang pantay na paghinga, umupo si Sukinyan sa tabi ng kama ng matagal. Hanggang sa manhid ang kanyang mga binti, saka siya dahan-dahang tumayo at lumabas ng kwarto. Tahimik ang sala, lumubog siya sa sofa, sa oras na yon ay nag-vibrate ang cellphone. Ito ay mensahe mula sa dating kaklase sa kolehiyo, "Bata, tingnan mo ang Weibo." "Ikaw ba yan?" Kasama ang link, ang puso ni Sukinyan ay biglang tumibok. Isang masamang kutob ang dumating, pinindot niya ang link, lumipat ang pahina. Iyon na ang video na nakasabit sa trending list, tungkol sa sikat na si Jiang Mani, sa loob ng video. Ang kanyang tagiliran ay kuha ng napakalinaw, sumunod, ang maruming seksyon ng komento sa ilalim. Aba, sino itong matandang babae? Walang puso ba? Amoy mahirap, malamang gusto lang sumabit sa eksena ni Mani, ay search natin siya. Hanapin ang bastos na babaeng ito, sumabog ang ulo ni Sukinyan, naging blanko. Hindi niya maintindihan, sinusunod lang niya ang patakaran, gusto lang bumili ng gamot para sa kanyang anak. Paano naging ganito? Ang kanyang daliri ay hindi makontrol na nag-scroll pababa, at mas nakakalamig na nilalaman ang lumitaw. Sa wakas, nakita niya ang screenshot, ang lokasyon ng kanyang tinitirahan. Kahit ang numero ng gusali ay minarkahan, may linya sa ibaba, single mother. 5 taong gulang ang bata, alam na ano ang alam. Ano ang alam? Ang cellphone ni Sukinyan ay bumagsak ng malakas sa sofa. Ang takot, parang hindi mabilang na malamig na kamay, na umaabot mula sa lahat ng direksyon. Mahigpit na pumipiga sa kanyang lalamunan, hindi siya natatakot na pagalitan siya, hindi siya natatakot na misunderstanding siya. Sa 5 taon na ito, mas masasakit na salita kaysa dito ay narinig na niya. Ngunit binanggit nila si Nyanyan, alam nila ang edad ng bata, alam nila ang address ng kanyang bahay.
Ang mga taong iyon, ang mga nagtatago sa likod ng internet, nagkakalat ng mali siya ng walang habas. Baka pumunta sila rito. Baka saktan ang kanyang anak. Sa isip ng posibilidad na yon, ang dugo ni Sukinyan ay nanlamig, sumugod siya sa kwarto, tiningnan ang mukha ng kanyang anak na tahimik na natutulog, ang luha ay hindi na mapigilan na bumagsak, kaya niyang mawala ang lahat. Maliban sa kanyang anak, hindi siya pwedeng umupo lang at maghintay. Pinunasan ni Sukinyan ang kanyang luha, kinuha muli ang cellphone, nanginginig pa rin ang kanyang daliri. Maputla ang kanyang mukha na parang papel, ngunit sa kanyang namumula ang mga mata, may nag-alab na apoy ng determinasyon. Pwede siyang maging mahina, pwede siyang umatras, ngunit bilang isang ina. Wala na siyang maatrasan, binuksan niya ang Weibo, hinanap ang account na halos hindi niya ginamit. Nanginginig, isa-isa niyang isinulat ang mga linya, kumusta sa lahat. Ako ang ordinaryong tao sa video na hindi nagbigay ng pwesto kay Yenji, Jiang Mani, ayoko nang magpaliwanag ng sobra. Gusto ko lang sabihin ang totoo, noong nakapila ako, para sa isang gamot na kailangan kaagad para sa aking may sakit na anak. Kaya hindi ako nagpadaig. Tungkol sa mga chismis sa internet na ako raw ay iniingatan, at magulo ang aking personal na buhay. Ang gusto ko lang sabihin, mayroon akong isang anak, siya ay anak ko lamang. Siya ang aking kayamanan na aking pinag-igpitan at pinrotektahan, hindi siya isang paksa ng chismis, lalo na hindi isang anak sa labas. Hindi ko alam kung bakit ako, isang ordinaryong tao, ay natamaan ng ganito kalaking cyberbullying, kahit ang aming tirahan at ang pribadong impormasyon ng aking anak ay nailantad. Jiang Mani, binibining Jiang, hindi ko alam kung bakit ginagawa ito ng inyong koponan. Marahil sa inyong paningin, ito ay isang hindi nakakasamang pakulo, isang karaniwang hakbang upang paigtingin ang suporta ng fans. Ngunit para sa aking pamilya, ito ay isang kasawiang palad. Nakikiusap ako sa inyo, pakawalan niyo ako, pakawalan niyo ang aking pamilya. Kung kailangan akong humingi ng tawad, maaari akong humarap sa inyo at humingi ng tawad. Pagkatapos kong matype ang huling salita, pinindot ko ang send button, pakiramdam ni Sukinyan ay parabang inalis ang lahat ng buto sa kanyang katawan, ang kanyang telepono ay dumulas mula sa kanyang mahihinang kamay. Tumama sa malambot na unan ng sofa, walang kahit anong ingay. Ang sala ay nakakatakot na tahimik. Ang orasan sa dingding, ang segundero ay tumitiktak, tumitiktak. Bawat tiktak, parang tumatapak sa kanyang naninikip na ugat. Ang screen ng telepono ay nakabukas pa rin. Ang mahinang liwanag, parang isang pintuan na kumokonekta sa bangin. Hindi siya makatingin. Kahit na mag-isip kung gaano karaming tao ang nanonood sa kanyang walang kwentang mga salita. Kung paano ito binabaluktot at tinutuya. Gamit ang isang account na halos hindi ginamit pagkatapos magrehistro. Upang labanan ang isang top star na may milyon-milyong fans, parang langgam na lumalaban sa puno, hindi. Hindi man lang umabot sa langgam na lumalaban sa puno. Ito ay isang langgam na madudurog ng maraming paa bago pa man makarating sa ugat ng puno. Si Sukinyan ay nakakulong sa isang sulok ng sofa. Ibinaon ang kanyang mukha sa kanyang mga tuhod. Ang Weibo post ni Sukinyan, parang isang bato na itinapon sa kumukulong mantika, hindi mabilang na pulang numero sa kanang sulok ng ikon. Ay naglalaro ng baliw. Ang kanyang pusong lumubog sa ilalim ng lambak, ay nagkaroon ng mahinang pag-asa. Isang pag-asa na hindi man lang niya matanggap. Paano kung may maniwala sa kanya? Nanginginig, binuksan niya ang comment section. Humihingi ng tawad. Humihingi ka pa ng tawad. Sinira mo ang magandang araw namin ninyi. Nakakatawa. Nagsisimula ng magpakaawa, ginagamit ang anak bilang panangga, ang lalim ng lalim mo, babae. Gamot na kailangan kagad? Anong gamot ang kailangang makuha sa oras na yon? Mamamatay na ba ang anak mo? Hindi naman mamamatay, di ba pwedeng magpadaan? Sabi niya may anak siya, anak niya lang. Bakit parang may amoy ng tsaa? Sabi niya ginagawa niya ang lahat para protektahan ang anak, pero hindi man lang makabili ng damit na maganda. Nakakatawa talaga, ang bigo ng nanay na ito, ang katawan ni Sukinyan. Hindi mapigilang nanginginig, ang liwanag ng screen ng telepono ay nagpapaliwanag sa kanyang mukha na puti na parang papel. Pakiramdam niya ay itinapon siya sa gitna ng maraming tao, hinayaang ituro siya ng hindi mabilang na mga daliri. Takot at kawalan ng pag-asa. Parang alon na lumulunod sa kanya. Itinapon niya ang telepono sa kabilang dulo ng sofa, parang isang halimaw na kumakain ng tao. Siya ay nakakulong, niyakap ang sarili ng mahigpit, ngunit walang nararamdamang init. Sino ang makakatulong sa kanya? Sino ang magliligtas sa kanya at kay Nyanyan? Sa sentro ng Beijing, isang penthouse na nagkakahalaga ng daan-daang milyon, sa labas ng malaking salamin na bintana, ang mga kumikinang na ilaw ng lungsod. Si Jiang Mani ay nag-iling ng kanyang red wine, masayang nag-scroll sa kanyang telepono, ang kanyang manager na si Sister Chen. Ay may dalang tablet, masayang nag-uulat ng datos. Mani, ang galing mo talaga.
Sa isang maliit na video lang, ang account natin ay tumaas ng 500,000 followers sa kalahating oras. Si Jiang Mani ay nakikinig, isang kasiyasyang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Sumipsip siya ng isang higop ng red wine. Ang kanyang pulang kuko ay dumaan sa screen, eksaktong nakascroll sa post ni Sukinyan, na walang kwentang pagpapaliwanag. Bahagya siyang umiti, ibinigay ang telepono kay Sister Chen. Tignan mo ang daga na yon, nagmamadali. Tumingin siya sa tanawin ng gabi sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng lungsod sa kanyang paningin ay naging isang malabong liwanag. Pero, hindi pa sapat ang init na ito. Isang ideya ang pumasok sa isip ni Sister Chen. Ang ibig mong sabihin, hindi sapat na ang mga fans lang ang nagkakagulo. Kinuha ni Jiang Mani ang telepono, naghanap ng numero. Kailangan kong maghanap ng tao sa industriya na magsabi ng makatarungang salita para sa akin. Mabilis na nasagot ang tawag. Hello? Linlin, gising ka pa ba? Ang boses ni Jiang Mani ay sobrang tamis. Sa kabilang linya, ang second-tier actress na si Liu Linlin. Hindi pa. Manji, kakapanood ko lang ng Weibo, okay ka lang ba? Ang sobra naman ng mga taong iyan. Ang boses ni Liu Linlin ay may bahid ng tamang pag-aalala. Wala naman ako, pero nasasaktan lang ang loob ko. Buntong hininga ni Jiang Mani. Alam mo naman ako, ayaw ko talaga ng ganitong bagay. Hindi ko inaasahan na mangyayari ito sa akin ngayon. Sa aking sarili. Linlin, alam kong ikaw ang pinakamatapat. Pwede mo bang tulungan si ate na mag-post ng Weibo at magsalita ng makatarungan? Natahimik si Liu Linlin doon. Alam niya siyempre ang balak ni Jiang Mani. Pababain siya at pumanig, sama-samang yurakan ang ordinaryong tao. Sa totoo lang, medyo nag-aalangan siya. Paano kung bumaliktad ang sitwasyon, masama sa kanyang reputasyon? Linlin, medyo lumamig ang boses ni Jiang Mani. Ayaw mo ba? Tama naman. Talagang magdadala ito ng problema sa'yo. Kalimutan na lang. Isipin mo na lang na hindi ko sinabi. Hindi po, at Mani. Agad na pinutol siya ni Liu Linlin. Paano ako tatanggi? Galit na galit lang ako at hindi alam kung ano ang sasabihin. Ngumiti si Jiang Mani. Alam niya na walang makakatalo sa tuksong ito. Huwag kang magalit. Pinagawa ko na sa team ko ang iyong script. I-post mo ito, bibigyan kita ng promotion dito. Sisiguraduhin kong mapapasok ka rin sa trending. Dagdagan ang followers mo. Magkapatid tayo, may traffic. Siyempre, sabay tayong kikita. Sumasabog ang puso ni Liu Linlin sa kaba. Sige, at Mani, ipadala mo sa akin ang script. Ipopost ko agad. Makalipas ang ilang minuto, ang Weibo ni Liu Linlin na i-post sa tamang oras. Ang Weibo na ito ang naging huling patak na umapaw sa #huling patak #mangyaring huminging tawad kay Jiang Mani #naawa ako kay Nini #Sukinyan lumaya sa Shangjing Tatlong topic ang sumakop sa nangungunang tatlo sa trending. Sinusundan ang serye ng pulang explosive na salita. At ang account ni Sukinyan na ilang araw pa lang nakaregister ay lubos ng nasakop. Ang kanyang inbox, pulang 79 panandang pandagdag na nakakasilaw. Nakababahala. Buksan mo, puro mga hindi magandang tingnan. Mga sumpa at mura. May nagpadala pa ng larawan ng puwet. Sentro ng Shangjing, top floor apartment. Nakasandal si Jiang Mani sa leather sofa. Tahimik na nagfa-face mask, nakikinig sa excited na ulat ng manager na si Shen. Sumabog na, tuluyang sumabog. Sa ilong ni Jiang Mani. Oo lang siya. Hindi siya interesado sa datos. Ang mahalaga sa kanya ay ang pakiramdam ng kontrol sa lahat. Walang ilaw sa sala. Si Sukinyan ay nakakulot sa sulok ng sofa. Mahigpit na yakap ang sarili. Itinapon niya ang cellphone sa kabilang dulo. Nagsara na ang screen. Ngunit ang mga masasamang salita ay parang tatak na nakaukit sa kanyang utak. Naramdaman niya ang sobrang lamig. Ang buong katawan niya ay parang nakababad sa malamig na tubig. Bakit? Bakit naging ganito ang lahat? Isa lang siyang ina na gustong protektahan ang anak. Gusto lang niya ng pinakakaraniwan, pinakatahimik na buhay. Sa sandaling iyon, knock knock knock, biglang tumunog ang pintuan. Ang katawan ni Sukinyan biglang nanigas. Lahat ng iniisip sa sandaling iyon ay naputol. Sa kanyang isipan, isa na lang ang natitira, nahanap na nila siya. Ang kanyang address, ang numero ng kanyang gusali, lahat ay nakapost online. Ang mga taong sumisigaw ng patayin siya sa internet, talagang sinundan siya sa pamamagitan ng linya. Ang takot ay parang lambat na biglang humigpit, pumipigil sa kanya sa paggalaw. Pinigilan niya ang paghinga, hindi man lang makahinga ng malalim. Knock knock knock. Patuloy ang katok, tuloy-tuloy at pantay. Bawat katok, parang pinupukpok sa kanyang puso. Ano ang dapat niyang gawin? Tawagan ng pulis? Pero wala pa silang ginagawa, kumakatok lang. Mahigpit niyang kinagat ang labi. Nanginginig ang katawan dahil sa takot. Sino ang nasa labas ng pinto? Ano ang gusto nilang gawin? Pwede bang pasukin nila ang pinto? Naisip niya na natutulog pa ang anak sa kwarto. Namilipit ang puso ni Sukinyan. Hindi niya hahayaan na may manakit kay Nyanyan. Ngunit sa sandaling iyon, bahagyang umangat ang pinto ng kwarto.
Namilog ang katawan ni Sukinyan. Si Sunyan, nakasuot ng pajamang teddy bear, nagkukusot ng kanyang mga mata at sumilip mula sa siwang ng pinto. Mommy, mahinang sabi ng batang babae, may pagkaantok pa sa kanyang boses. Ang ingay sa labas. Ang katok ay tila may kinalaman. Tumunog muli. Napahinto si Sunyan at nagtatakang tumingin sa direksyon ng pinto. May kumakatok ba? Delivery ba yon? Sabi niya. At nagsimulang tumakbo ang kanyang maikling paa patungo sa pinto. Nyan. Huwag kang pumunta. Gusto niyang sumugod upang ibalik ang kanyang anak, ngunit ang kanyang katawan na matagal nang nakatago. Ayaw sumunod. Bigla siyang tumayo gamit ang sopa at namamanhid ang kanyang mga binti. Nawalan siya ng balanse at sumuray. Isang malakas na lagabong ng tuhod niya ay tumama sa gilid ng mesa. Matinding sakit ang dumating, ngunit wala siyang pakialam. Nyan. Bumalik ka. Huwag mong buksan ang pinto. Ang kanyang boses ay nanginginig dahil sa takot, ngunit huli na ang lahat. Ang maliit na kamay ni Sunyan ay nakarating na sa hawakan ng pinto. Para sa isang 5 taong gulang na bata. Ang lock ng lumang uri ng pinto ay hindi komplikado. Tumayo ang batang babae sa kanyang mga daliri. Ginagaya ang paraan ng kanyang ina, pinilit niyang pababa ang hawakan. Kagat. Bumukas ang pinto. Sumandal siya sa mesa. Dahan-dahan, nang may pagkapagod, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ang nasa labas ng pinto. Anong uri ng demonyo kaya? Sa sala, walang inaasahang ingay o sumpa. Tanging ang mahinang boses ng kanyang anak, puno ng pag-aalinlangan. Tito, lumingon si Sukinyan. Ang liwanag mula sa pinto ay pumapasok sa siwang, bumubuo ng mahabang anino sa pasilyo. Isang matangkad na lalaki ay nakatayo sa gitna ng liwanag. Nakasuot siya ng isang gusot na kamiseta. Medyo gusot ang kanyang buhok, mabilis ang kanyang paghinga, at bahagyang umuuga ang kanyang dibdib. Tila umulan, ang lubid na sobrang laki ng takot at kawalan ng pag-asa ay biglang naputol. Hindi na makayanan ni Sukinyan. Binitawan niya ang kanyang kamay sa mesa, at ang kanyang katawan ay dahan-dahang lumuhod sa malamig na sahig. Ang kanyang mga luha, parang bumubuhos na baha, ay bumagsak ng marami. Ngunit walang tunog na lumalabas. Gumalaw ang mga labi ng batang babae, ang salitang tatay na halos lumabas ay napapaligid sa kanyang dila at nilunok niya pabalik. Pagkatapos, parang may naalala, ibinuka niya ang kanyang maliit na braso at yumakap sa hita mo. Tito, nilalaro mo ba ako ni Nyanyan? Ang maliit na katawan ay malambot, may kaaya-ayang amoy ng gatas. Ang katawan mo ay tuluyang nanigas. Sa sandaling iyon, nang magsalita ang batang babae. Malinaw mong narinig, isang napakaliit, malabo. Halos wala ng pantig. Tatay, kahit kalahati lang ng salita. Kahit saglit lang. Ang ilaw sa pasilyo ay nagliwanag sa isang sulok ng sala. Nakaupo si Sukinyan sa malamig na sahig, nakayuko ang kanyang katawan. Bahagyang nanginginig ang kanyang balikat. Ang walang tunog na pag-iyak ay ang tanging paraan niya para maglabas ng damdamin. Sumandal siya sa sahig, gustong tumayo, ngunit mahina ang kanyang mga binti. Maraming beses na sinubukan ngunit walang saysay. Nyan, matulog ka na sa kwarto. Ayaw niyang makita ng kanyang anak ang kanyang kahiyahiyang kalagayan. Si Sunyan ay lumayas mula sa iyong yakap. Tumakbo patungo kay Sukinyan, iniabot ang kanyang maliit na kamay para hilahin siya. Mommy, hindi ako matutulog. Sasamahan kita. Ang mga mata ng batang babae ay namumula. Tila umiyak siya kanina. Huwag kang umiyak, Mommy. Kasama kita ni Nyanyan. Yumakap si Sukinyan sa kanyang anak. Pinakalma niya ang batang babae. At inihiga sa kwarto. Tumayo ka sa harap niya, ang iyong matangkad na anino ay bumubuo ng dilim, ganap siyang tinakpan. Tumayo ka na. Mababa ang iyong boses. Malamig ang sahig. Namilog ang katawan ni Sukinyan. Hindi ko hinawakan ang kamay mo. Salamat ngayon pero tama na ito. Ang bagay sa internet kaya kong hawakan mag-isa. Ngumiti siya ng isang ngiting mas masama pa sa pag-iyak. Kung worst case, lumipat ng lungsod. Palitan ng pangalan, magsimulang muli. Walang malaking bagay. Wala kang malulutas dito. Mahina ang bilis ng kanyang pananalita. Ngunit may desisyong matigas. Ikaw lang, makakapigil ba sa internet? Ng libu-libong bibig. Kaya mo bang makipaglaban kay Jiang Mani at sa kanyang malaking grupo ng mga artista? Hindi mo kaya. Siya ang sumagot para sa'yo. Makikisama ka lang sa akin na malunod sa mga laway na yon. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Ayoko na ring makita ka. Pakiusap, umalis ka na. Hindi ka nagsalita. Pagkatapos, itinaas mo ang iyong ulo at tumingin kay Sukinyan. Makinig ka sa akin. Napakakalma ng boses mo, kalmado na kakaiba. Mula ngayon, ang bagay na ito ay wala nang kinalaman sa'yo. Natigilan si Sukinyan. Hindi mo kailangang magpalit ng lungsod o pangalan. Sinabi mo ng paisa-isa. Bukas, ihatid mo si Nyanyan sa kindergarten gaya ng dati. Pumasok sa trabaho gaya ng dati, mamuhay gaya ng dati, mamili ng gulay. Magluto, manood ng kahit anong gawin.
Ang natitira, bahala na sa akin. Haharapin natin ito ng magkasama. Haharapin ng magkasama. Alam mo ba kung sino ang kausap mo? Si Jiang Mani, ang pinakasikat na artista ngayon sa bansa. Hindi ka tumutol. Tumingin ka lang sa kanya, sa babaeng ito na niyakap ng 5 taon at isang hindi makatarumang sakuna. Isang babaeng pinahirapan at nanginginig. Humakbang ka pasulong. Likas na umatras si Sukinyan. Tumigil ka. Pagkatapos, itinaas mo ang iyong kamay. Marahan mong inilapag sa kanyang nanginginig na balikat. Sinabi ko na, bahala na sa akin. Ang boses mo wala na ang pagkahapo kanina. Sa halip, isang kakaibang katahimikan. Hindi ito aliw o walang laman na salita. Kinyan, ang mga paghihirap na dinanas mo, ang mga sakit. Ang mga luha na iyong pinatulo, pababayaran ko sila ng doble. Hindi mabigat ang iyong mga salita, ngunit parang bato na inihulog sa patay na puso ni Sukinyan. Hindi siya naniwala. Pumasok ka pa ba bukas? Pagkatapos ay nagtanong. Nag-alinlangan ang iyong mga mata. Sa ganitong sitwasyon, bakit hindi mag-leave ng isang araw? Magpahinga sa bahay. Bigla siyang ngumiti. Ang tawa na yon. Pilit na lumabas mula sa lalamunan, tuyo at puno ng hindi masabing pait at pangungutya sa sarili. Wala na akong pakialam sa mga ito ngayon. Itinaas niya ang kanyang ulo, ang namamaga at pulang mga mata. Napuno ng mga bagong luha. Pumunta ka ng may tiwala sa trabaho. Nagsalita ka. Walang kahit anong alon ang boses. Pinatay mo ang screen ng phone at ibinagsak ito ng pababa sa mesa. Isang malinaw na tunog. Bukas, walang sinumang maglalakas loob na magkomento. Huminto ka at nagdagdag. Pangako ko. Tungkol kay Jiang Mani, tumayo ka. Naglakad patungo sa bintana, binuksan ang makapal na kortina. Magbabayad siya. Kinaumagahan, huminga siya ng malalim at inalis ang kumot. Pumasok sa banyo. Ang babae sa salamin, maputla ang mukha. Ang mga mata ay namamaga parang walnut, mukhang pagod na pagod. Pumunta ka ng may tiwala sa trabaho. Bukas, walang maglalakas loob na magkomento sa'yo. Ang iyong boses ay umalingaw-ngaw muli sa isip. Si Sukinyan ay nagwisik ng malamig na tubig sa mukha. Ang malamig na pakiramdam ay nagpahiwatig sa kanya. Bumalik siya sa sala. Nagsimulang maghanda ng almusal para sa anak na babae gaya ng dati. Ang ginintuang itlog. Mainit na gatas, bahagyang sunog na toast. Nanay, magandang umaga. Si Sunyan ay lumabas mula sa silid na nagkukusot ng mga mata, binigyan siya ng malaking yakap. Nanay, bakit ang iyong mga mata ay parang kuneho na pula? Wala iyon. Hinaplos ni Sukinyan ang ulo ng kanyang anak. Nanood si nanay kagabi ng isang nakakaiyak na pelikula. Tumango si Sunyan na parang naiintindihan. Umupo ng maayos sa hapag. Nanay, darating pa ba ngayon ang tito na kamukha ni tatay? Tumigil ang kamay ni Sukinyan sa pagkuha ng toast. Siya ay abala. Oh, medyo nalungkot si Sunyan, ngunit agad na naakit ng almusal sa harap niya. Pagkatapos ng almusal, inihatid niya si Sunyan sa kindergarten. Sa daan, nakasuot si Sukinyan ng mask at sombrero, mahigpit na natatakpan ng sarili, ngunit nararamdaman pa rin niya. Ang mga sulyap na halos hindi maramdaman mula sa mga tao sa daan. Ang mga sulyap na iyon ay tila sinusundan siya. Pagkaabot ng kanyang anak sa guro, halos tumakas si Sukinyan mula sa kindergarten. Pinilit niyang ituwid ang kanyang likod. Pumunta siya sa kumpanya. Sinabi niya, hayaan siyang mabuhay ng normal. Sige, mabubuhay siya ng normal. Gusto niyang makita kung paano niya ito haharapin. Pagkapasok niya sa opisina, naramdaman agad ni Sukinyan ang kakaibang kapaligiran. Dose-dose ng mga mata. Ang sabay-sabay na tumingin sa kanya. Ang mga katrabaho na karaniwang mabait sa pagkakataong ito ay puno ng pag-usisa at kagalakan sa kanyang kasawian. Naglakas loob si Sukinyan na pumunta sa kanyang upuan, bumulong ng isang pagbati. Walang sumagot sa kanya, tanging katahimikan. Umupo siya sa kanyang upuan. Binuksan ang computer, nagkunwaring walang nangyari. Ngunit sa likuran niya, ang mahinang bulungan ay pumasok pa rin sa kanyang tainga. Diyos ko! Siya nga, ang lakas ng loob pumapasok pa rin sa trabaho. Buong umaga, para na siyang multo si Sukinyan. Walang kausap sa kanya. Walang nagbibigay ng trabaho. Kahit pumunta siya sa pantry para kumuha ng tubig, ang mga taong nag-uusap doon ay biglang tumatahimik, tinititigan siya ng kakaiba at mabilis na nagkalat. Siya ay na-isolate. Sa maliit na opisina na ito, lubusan siyang na-isolate. Ang kawalan ng pag-asa, tulad ng malamig na tubig dagat, ay muling lumubog sa kanya. Sa sandaling iyon, naalala niya si Linyu, ang lalaking iyon, na nakatayo sa kanyang sala, matatag at determinado. Sinabi niya, haharapin natin ito ng magkasama. Sinabi niya, iwan mo sa akin. Sinabi niya, pangako ko. Sa loob ng 5 taon, buong mundo ay nag-iisa siyang nagdala. Tanging ang lalaking ito, na kanyang kinamuhian at kinapuotan ng 5 taon, na akala niya ay patay na, sa kanyang pinakamapait na sandali, ay nagsabi sa kanya ng salitang magkasama. Ang puso ni Sukinyan ay tila may humigpit ng malakas. Mapait, masakit, at isang bagay na ayaw niyang aminin. Ang damdamin ng pagkaapi.
Ate Zhang, kumain ka na ba ng almusal? Nagdala ako para sa'yo ng bagong bukas na siopaw sa ibaba. Subukan mo. Habang nagsasalita, inilapag ni Ate Zhang ang isang paper bag na mainit pa sa mesa ni Sukinyan. Natigilan si Sukinyan. Akala niya lahat ay iwas sa kanya na parang salot. Ate Zhang, ako eh. Huwag mong pansinin ang mga tsismosa na yan. Ang batang babae na nakaupo sa kabilang tabi, si Wang Li, ay umikot din at lumapit. Yung mga bagay na yan sa internet, haka-haka lang. Iilan ba ang totoo? Ang mga tao ngayon ay walang magawa, araw-araw sa internet naghahanap ng ebidensya, naghuhusga. Nagkunot noo si Wang Li, puno ng pang-aalipusta. Ate Kinyan, anong klaseng tao ka? Matagal na tayong magkasama, hindi mo pa rin alam. Kahit pagtapak mo sa langgam, magdaldal ka ng kalahating araw. Paano mo magagawa ang ganoong bagay? Tama, sumang-ayon si Ate Zhang. Huwag mong pansinin. Kung tuwid ang katawan, hindi matatakot ang anino. Ang malinis ay mananatiling malinis. Napangiwi si Sukinyan. Ang pader ng kanyang puso, na binuo ng kawalan ng pag-asa at lamig, ay binasag ng dalawang simpleng salita na nagbukas ng mainit na butas. Lumuha ang kanyang mga mata, pilit siyang kumurap. Upang pigilan ang luha. Salamat, Ate Zhang. Lily, ang boses niya ay may makapal na singal. Ano ang isasalamat mo? Kumuha si Wang Li ng isang pakete ng tissue mula sa drawer at inabot ito sa kanya. Kainin mo na ang siopaw. Babaho kapag lumamig. Kinuha ni Sukinyan ang siopaw at kumagat. Masarap. Ito ang unang pagkain sa loob ng 24 oras na may lasa ng pagkatao. Dahil sa suporta ng dalawang katrabaho, ang mga bulungan sa opisina. Bagaman hindi tuluyang nawala ay medyo nabawasan. Ang puso ni Sukinyan. At naging matatag din ang lahat. Lumipas ang bawat sandali. Nang malapit na niyang matapos ang isang quarterly report, ang tunog ng mga takong na tumatama sa sahig. Ang unti-unting lumalapit. Huminto ang tunog sa tabi ng kanyang workstation. Sukinyan, boses ito ni Linda, ang assistant ng boss. Tulad ng dati, formal ito. Walang anumang emosyon na maririnig. Itinaas ni Sukinyan ang kanyang ulo. Tinatawag ka ni Enga Li sa kanyang opisina. Dahil sa mga salitang iyon, muling natahimik ang buong opisina. Tumayo siya at nagtungo sa opisina ng boss. Nakaupo si Enga Li sa likod ng malapad na pulang kahoy na mesa, nakayuko at nagbabasa ng isang dokumento. Siya ay mga 50 taong gulang. Medyo manipis ang buhok, may suot na gintong salamin, mukhang edukado at mahinahon. Enga Li, hinahanap niyo ako. Tumayo si Sukinyan sa pintuan. At mahinang nagsalita. Tumingala si Enga Li at inayos ang kanyang salamin. Ngumiti siya ng mabait kay Sukinyan. Xiao Su, halika. Umupo ka. Itinuro niya ang upuan sa tapat ng mesa. Hindi umimik si Sukinyan. Ang mga kamay ay nakapatong sa kanyang tuhod, naninigas ang katawan. Xiao Su, gaano ka nakatagal sa kumpanya? Hindi direktang pumasok si Enga Li sa paksa, bagkus ay nagkwentuhan na lamang. Mahigit 3 taon na. 3 taon na. Ang bilis ng panahon, bulalas ni Enga Li, ang kanyang mga daliri ay bahagyang tumapik sa mesa. Ang iyong pagganap sa trabaho ay laging nakikita ng kumpanya. Masipag ka, responsable, isa kang mabuting empleyado. Una siyang nagbigay ng labis na papuri. Hindi sumagot si Sukinyan, alam niya na ito ay isang pambungad lamang. Ngunit, biglang nagbago ang tono ni Enga Li. Ang kumpanya ay isang grupo, kailangan din nating isaalang-alang ang buong imahe at epekto ng kumpanya. Tama ba? Enga Li, hindi naman ni. Sinubukan ni Sukinyan na magpaliwanag. Xiao Su, pinutol siya ni Enga Li, ang ngiti sa kanyang mukha ay medyo kumupas. Tignan mo, ang estado mo ngayon, napakalaki ng stress. Hindi ka rin makapagtrabaho ng maayos, di ba? Itinaas niya ang kanyang ulo. At tinignan ang lalaking ito na mukhang edukado at mabait ngunit puno ng moralidad. Naiintindihan ko na. Enga Li. Samantala, sa iyong telepono, narinig ang isang mababang boses. Xiao Yu, may oras ka bang bumalik ngayon? Kailangan mong lutasin ang problemang ito. Bumuka ang iyong bibig, ngunit isang tuyot na tunog lamang ang lumabas. Huminga ka ng malalim, upang maging matatag ang iyong boses. Diyan, may nangyari rin dito sa akin. Ang aking pamilya, sila ay inaapi online, dahil sa isang artista na nagngangalang Jiang Mani. Ang isang babae ngayon ay inaatake sa buong internet, nawalan ng trabaho, at ang aking 5 taong gulang na anak na babae. Sa kabilang linya, biglang bumigat ang paghinga ni Liu Jun, mga artista na ito. Isang galit na sigaw, may di mapigilang galit. Mga kapitalistang ito na. Mga basura na kumokontrol ng opinyon. Xiao Yu, huwag kang mag-alala. Pupunta na ako ngayon, diyan, pinutol niya ito. Ang boses ay matatag. Ang branch hospital, alam ko kung gaano ito kurgyente. Ngunit hindi ako maaaring umalis. Sa 5 taon na ito. Utang ko sa kanya, utang ko sa aking anak. Hindi ko ito mababayaran sa buong buhay ko. Kailangan ako ng bansa, pumunta ako ng walang pagsisisi. Ngunit ngayon, ang aking asawa, ang aking anak. Kailangan nila ako.
Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang linya. Unti-unting lumubog ang kanyang puso. Alam niya kung gaano ka-arbitraryo ang kanyang kahilingan. Sa harap ng pinakamataas na proyekto ng bansa, ang anumang personal na bagay ay tila walang halaga. Handa na siya, kahit anong mangyari, mananatili siya. Naiintindihan ko na, muling nagsalita si Liu Jun, ngunit mas kalmado kaysa inaasahan. Xiao Yu, tama ang ginawa mo. Ikaw ay nagtiis. Ang isang tao na hindi kayang protektahan ang kanyang sariling maliit na pamilya, paano niya mapoprotektahan ang malaking pamilya ng bansa? Walang sisi sa tono ni Liu Jun. Bagkus ay may kasiyahan. Ito ay utang ng bansa sa'yo. Tayong mga siyentipiko ay tao, hindi malamig na makina. May mga pamilya rin tayo. Mayroon ding 7 damdamin at 6 na pagnanasa. Ang bansa ay hindi dapat magpaluha at magpadugo. Ang pamilya ng bansa ay hindi dapat makaranas ng kahit anong sakit. Bawat salita ni Liu Jun ay mas matatag kaysa sa nauna. Huwag mo nang pakialaman ito. Hindi mo pa naiintindihan. Diyan, ito ay aking personal na usapin. Walang kwentang personal na usapin. Diretso nagsalita si Liu Jun ng may pagmumura. Mula nang ang pamilya mo, Lin Yu, ay dumanas ng di makatarungang paratang. Hindi na ito ang iyong personal na usapin. Ito ay aming usapin. Ito ay usapin ng bansa. Hawak mo ang telepono, parang may bumabara sa iyong lalamunan. Ako na ang bahala. Ang kailangan mong gawin ngayon ay agad pumunta sa tabi ng iyong asawa at anak. Samahan sila ng maayos, aliwin sila. Doon sa Kunlun. Paunahin ko muna ang backup team. Hintayin mong maayos mo ang mga gawain sa bahay bago ka bumalik. Naiintindihan mo ba? Opo. Nag-ring off ang tawag. Ngayon, ibinaba ni Liu Jun ang telepono, ang mukha niya ay madilim na parang tulo ang tubig. Binuksan niya ang kanyang opisina na computer. Nag-log in sa Weibo. Nang makita niya ang mga bastos na mura, at ang mga pangit na larawan ni Su Qingyan na ginawa ng masama. Lalo na nang makita niya na kahit ang mga simpleng salita ng isang 5 taong gulang na bata ay isinapubliko. At nilagyan ng label na anak sa labas na pwedeng atakihin, ang pagkamaamo at pagkamatimping ni Liu Jun ay tuluyang nawala. Mabuti talaga. Wala nang batas. Kinuha niya ang pulang secure na telepono sa mesa. Diretso siyang tumawag sa isang numero. Halos agad na sinagot ang tawag. Matandang Liu. Ano ang ikinagagalit mo? Isang malakas na boses ang sumagot. Director Wang. Tatanong kita, ang mga pamilya ng ating sektor ng depensa ay protektado ba ng Estado? Nagulat sandali si Director Wang. Siyempre, nakasulat ito sa regulasyon. Ngayon sasabihin ko sa'yo, ang punong inhinyero ng planong pagtatago, ang kanyang asawa na 5 taon nang hindi umuwi. At ang kanyang 5 taong gulang na anak ay inuudyukan ng isang artista para sa buong internet na paninira. Ano sa tingin mo, dapat bang pakialaman ito? Ano? Nagbago rin ang boses ni Director Wang. Sino? Aling punong inhinyero? Bakit hindi ko alam? Lin Yu, 5 taon na ang nakalipas. Pumirma siya ng confidentiality agreement, iniwan ang lahat, pumunta sa hilagang kanlurang disyerto. Ngayon, bumalik na siya. Ang kanyang asawa at anak ay dahil sa isang artista, tinatawag na kabit at bastardo. Biglang tumayo si Zhang Qingyu mula sa kanyang upuan. Ang mga paa ng upuan ay nag-init sa sahig. Pakiramdam niya ay nabasa ng malamig na pawis ang kanyang likod. Lin Yu, ang pangalang ito, alam niya ito. Ngayon, ang pamilya ng pambansang kayamanan na ito, sa Shanghai, sa ilalim ng kanilang mga mata, ay binubuli sa buong internet. Sa tingin ni Zhang Qingyu, ito ay katawa-tawa na parang biro. Isang biro na kayang pabagsakin ang langit. Isang artista, isang Jiang Mani. Ang boses ni Zhang Qingyu ay mahina. Sino ang nasa likod niya? Alam mo ba kung sino? Aling kapital ang sumusuporta sa kanya? Siya sa atin. Matandang Liu, huwag kang mag-alala. Ang usaping ito, nagbago na ang kalikasan nito. Ang tono ni Zhang Qingyu ay nakakatakot na kalmado. Hindi ito walang kwentang personal na usapin, hindi rin ito chismis sa entertainment. Ito ay isang planadong pag-atake. Laban sa ating mga pangunahing siyentipikong mananaliksik. Ito ay pagpapahina ng ating moral ng militar, paghuhukay ng ating ugat. Isang bayani na hindi kayang protektahan ang sariling pamilya, paano mo siya mapapayag na gumawa ng espada para sa bansa sa harapan? Ang mga kapitalistang ito, ang mga sikat na artista na ito, talagang walang batas. Naglakad-lakad si Zhang Qingyu sa kanyang opisina. Bawat hakbang ay parang tinatapakan ang puso ng lahat. Ano sa tingin nila ang ginagawa nila? Binubuli nila ang isang ordinaryong tao online. Ang taong ginagalaw nila ay ang pamilya ni Lin Yu. Ito ay pagtataksil sa bansa. Diretso nagmura si Zhang Qingyu. Ang kanyang karaniwang maamong imahe ay nawala. Ibinaba niya ang tawag kay Liu Jun. Pagkatapos ay diretso siyang nag-dial ng isang numero. Agad na nasagot ang tawag. Ako ito. Si Zhang Qingyu. Ipaalam sa lahat, imbestigahan si Jiang Mani. At ang kanyang likod na Chenyu Entertainment. Ang gusali ng Cultural Development Department, 3 palapag. Opisina ng Direktor.
Si Direktor Zhang ay may hawak na isang tasa ng mainit na dahong pao, nilalasap ang aroma ng tsa. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina mula sa labas. Kumunot ang noo ni Direktor Zhang. Malapit na siyang magalit, ngunit nakilala niya ang mukha ng dumating. Zhang Qinyu. Lalo siyang nagulat, ang big boss ng seguridad, bakit siya napunta sa departamento ng kultura niya. Nang makita niya ang mukha ni Zhang Qinyu, kinabog ang dibdib ni Direktor Zhang, si Wang. Anong hangin ang nagdala sa'yo? Ibinaba ni Direktor Zhang ang kanyang tasa ng tsaa, tumayo upang magpabiro. Hindi pinansin ni Zhang Qinyu ang kanyang pagiging magalang. Sa sulok ng bag, may nakaprint na 2 dugong pulang salitang, Top Secret. Top Secret. Ang ngiti sa mukha ni Direktor Zhang ay nagyelo. Anong bagay, seryoso ba ito? Pusang ibinaba ni Direktor Zhang ang kanyang boses. Jiang Mani. Ibinulalas ni Zhang Qinyu ang 3 salita, si Wang. Isang artista, paano naging isang malaking bagay? Ang puso ni Direktor Zhang. Nakabitin. Nanginginig ang kanyang kamay, binuksan niya ang selyo ng file. Inilabas niya ang ilang manipis na papel sa loob. Ang unang pahina ay isang personal na file. Pangalan, Lin Yu. Sa litrato, ay isang bata at gwapong lalaki. Hindi kilala ni Direktor Zhang, ngunit nang dumako ang kanyang tingin. Pababa sa kanyang binabasa, huminto ang kanyang paghinga. Tungkulin, espesyal na mananaliksik ng Blue Kingdom Academy of Sciences, punong inhinyero ng Wentide Project. Punong disenyo, antas ng seguridad, Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Sa hanay na relasyon ng pamilya, malinaw na nakasulat. Asawa, Sukinyan. Anak, Sunyan. Sukinyan, Sunyan. Sumabog ang isip ni Direktor Zhang sa isang ugong, blanko. Ngayon, sa tingin mo ba ito ay maliit na bagay? Tahimik na dumating ang boses ni Zhang Qinyu. Hindi, talagang hindi. Biglang tumayo si Direktor Zhang, dahil sa sobrang bilis, nahulog pa ang kanyang upuan paatras. Wang, ako, hindi ko alam. Talagang hindi ko alam kung ano ang nasa loob. Nanginginig ang kanyang boses. Ayoko nang marinig ang iyong paliwanag. Pinutol siya ni Zhang Qinyu, ang galit na ito, hindi natin ito matatanggap. Ang bansa, hindi rin ito papayag. Hindi na nilingon ni Direktor Zhang ang pagkukumpuni ng natumba na upuan. Sumugod siya sa mesa, hinawakan ang pulang naka-encode na telepono. Pumuti ang kanyang mga daliri dahil sa pagpupuwersa. Hindi na niya kinailangan pang hanapin ang talaan ng numero, diretsyo niyang pinindot ang isang serye ng pamilyar na numero. Halos saglit na sinagot ang telepono, ako ito, Deputy Zhang. Ang kanyang boses, dahil sa kabuluhan at takot, ay naging matalas. Ipaalam sa lahat, agad na bumuo ng pinagsamang task force. Seguridad ng Estado, Internet, buwis. Lahat, kumilos na kayo ngayon. Target. Isang Jiang Mani at lahat ng chain ng kapital sa likod niya. Pinakamataas na prioridad. Kahit bumagsak ang langit, dapat munang maayos ang bagay na ito. Xiang Jing, sa isang opisina sa gusali ng pamahalaang lungsod. Hawak ni Direktor Li ang bagong dating na pulang dokumento, pumuti ang kanyang mga daliri. Hindi makapalang dokumento, isang manipis na pahina lamang. Hindi rin marami ang mga salita. Ang pangunahing nilalaman ay isa lamang pangungusap, sa anumang paraan, tiyakin ang kaligtasan ni Sukinyan. Ng ina at anak na Sunyan, walang dahilan, walang paliwanag. Ang likod ni Direktor Li ay pinagpawisan ng malamig na pawis. Para sa 2 ordinaryong mamamayan. Gamitin ang pinakamataas na antas ng utos. Hindi siya nangahas mag-isip pa. Kinuha niya ang telepono. Tinawag ang numero ng kanyang assistant, Xiao Sun, pumasok ka saglit. Pumunta ka ng personal, ihatid ito kay Direktor Wang ng pulisya ng lungsod. Sabihin mo sa kanya, ito ay isang mahigpit na utos. Sa parehong oras. Sa Shangjing Military District, sa opisina ni Commander Liu Huaqiang, kumalat ang isang malakas na sigaw. Lintik, alalay, lumabas. Unang platoon, ikalawang platoon, lahat ng miyembro, umaksyon para sa 24 oras na personal na proteksyon. Ang buong gusali ng National Radio and Television Administration ay bumagsak sa hindi pa naganap na kaguluhan. Sunod-sunod na tumunog ang mga telepono. Sa bawat mukha, nakasulat ang takot at pag-aalinlangan. Sa meeting room sa ikatlong palapag, nanginginig na nagsalita ang isang pangalawang opisyal, Sir. Ito ay parang tinanggal ang kalahati ng entertainment industry. Ang bagong pelikula ni Jiang Mani ay may investment na 700 milyon, bukas na ang premiere. Kung aalisin ito, ang drama ni Director Wang ay hindi pa kalahati. Ito ay magdudulot ng malaking pinsala, maraming kumpanya ang mababang karote, dapat may dahilan. Pinatay ng nangungunang leader ang sigarilyo. Dahilan, utos mula sa itaas. Iyon lang ang tanging dahilan. Sumunod sa utos o umuwi. Kayo ang pumili. Sa sandaling ito, si Chen Hao, manager ng marketing department ng Zhalang, ay yumuyuko at nagbibigay ng tsaa kay Jiang Manis. Agent na si Sister Chen. Sister Chen, huwag kayong mag-alala, na-arrange na ang trending topics. Gagarantiyahan ko na sa loob ngayong araw, ang tag na Sukinyan ay kabit.
ay mananatili sa ilalim ng trending list. Natuwa si Sister Chen, kinuha ang tasa at namilipit ang labi. Hindi sapat. Gusto kong magdagdag ng pera, bumili pa ng 5 trending spots. Gusto kong tuluyang mamatay sa lipunan ang babaeng iyon at ang kanyang anak na bastardo. Hindi na sila makakaangat sa buhay. Lalong naging pabibo ang ngiti ni Chen Hao. Walang problema. Kapag dumating ang pera, lahat ay madaling pag-usapan. Umuwi si Sukinyan. Sumubsob siya sa sopa. Ang buong mundo ay kulay abo. Wala na ang trabaho. Ang mga panlalait online ay parang mga kutsilyo, ang pinakamalaswang mga salita. Pinutol nila ang kanyang dignidad. Kinuha niya ang phone at, nang hindi sinasadya, binuksan ang zalang. Ang tag na Sukinyan ay kabit ay nasa trending number 1 na, may kasamang nakakasilaw na explosive. Sa ibaba ay walang bilang nakasuklam-suklam na komento at ang kanyang pangit na edited na larawan. Nakaramdam siya ng pagduduwal. Nanginginig ang buong katawan. Bakit nila ito ginagawa sa kanya? Kawalan ng pag-asa. Parang alon na lumulubog sa kanya. Iniisip pa niya kung mamamatay ba siya. Matatapos ba ang lahat? Ngunit naisip niya si Nyanyan, naisip ang mukha ng kanyang anak. Ang maliit na mukhang nangangailangan ng kanyang proteksyon. Muli niyang pinatay ang ideyang iyon ng tuluyan. Hindi siya pwedeng sumuko. Sa sandaling iyon, biglang tumunog ang phone. Ito ay tawag mula kay Teacher Wang ng kindergarten. Pumabog ang puso ni Sukinyan. Hello, Teacher Wang, ina ni Nyanyan. Pwede po ba kayong pumunta sa kindergarten? Ang boses ni Teacher Wang ay tila nahihirapan. Si Sunyan sa klase namin, siya ay nakipag-away sa kaklase. Nakipag-away? Umugong ang utak ni Sukinyan. Wala siyang panahong mag-isip. Kinuha niya ang susi at sumugod sa labas. Tumatakbo ng mabilis patungo sa kindergarten. Isang hilera ng mga kotse na mukhang ordinaryo ang dumaan. Kung may tumingin sa bintana, tiyak na magugulat. Sa 2 sasakyan sa unahan, ang mga nakaupo ay tuwid na tuwid ang likod. Nakasuot sila ng berde militar na uniforme, nakaikit ang labi, tense na nakatingin sa unahan. Mukhang seryoso sila. At sa likod ng 2 sasakyang ito, sumusunod ang 2 sasakyan. Ang mga tao sa sasakyan ay pareho ang seryosong ekspresyon. Ang kaibahan, ang mga tao sa 2 ito ay nakasuot ng itim na uniforme. Sa opisina ng guro sa kindergarten, medyo mabigat ang atmosfera. Pumasok si Sukinyan. Agad niyang nakita ang kanyang anak na si Sunyan. Nakatayo ng tuwid ang maliit na katawan, may luha sa mukha. Pero mahigpit na nakaikit ang maliit na bibig, mukhang matigas ang loob. Sa tabi niya, may nakatayong isang batang babae na naka-princess dress na naggangalang Tingting, umiiyak ng mahina. Mommy! Nang makita si Sukinyan, biglang natunaw ang tapang ni Sunyan. Sumigaw siya ng iyak at sumubsob sa kanyang mga bisig. Mommy! Sinisigawan ka nila, sinasabing masamang babae ka. Sinasabi nila na si Nyanyan ay bastardo. Walang tatay. Ang batang babae ay umiiyak ng putol-putol. Bawat salita ay tumatago sa puso ni Sukinyan. Sumikip ang kanyang puso sa sakit. Ganito pala, ang karahasan online. Tumagos na sa screen, sinaktan ang kanyang pinakamahalagang kayamanan. Wala pa siyang oras para aliwin ang anak. Biglang binuksan ang pinto ng opisina. Isang babaeng puno ng alahas ang sumugod. May kasunod na lalaking may bitbit na bag. Tingting, aking sinta. Anong nangyari? Niyakap ng babae ang batang si Tingting. Nakita niya ang maliit na pulang marka sa noo nito. Bigla siyang nagalit. Mabilis siyang umikot at galit na tumingin kay Sukinyan at sa kanyang anak. Ang anak mo ba ang nanakit? Wala kayong modo. Ganyan ka bata, ganito na kabarbaro. Paglaki pa niya, ano pa kaya? Ang boses ng babae ay matalas at puno ng kayabangan. Inilagay ni Sukinyan si Sunyan sa likod niya, itinaas ang ulo. Hindi pa nalilinaw ang bagay. Pwede bang huwag kang magmadali sa konklusyon? Konklusyon, tumawa ng may pang-insulto ang babae. Sinukat-sukat si Sukinyan. Namumula ang noo ng anak ko. Ano pa ang hindi malinaw? Sa itsura mong dukha, wala kang mapapalaki na mabuti. Naalala ko na. Hindi ba ikaw yung kabit sa internet? Naging pangit ang mukha ni Teacher Wang. Ina ni Tingting. Pakiingatan ang mga salita. Ano ang iingatan ko? Totoo ang sinasabi ko. Lalong lumakas ang boses ng ina ni Tingting. Kumalat na sa internet, ang sirena na sumisira ng pamilya. Wala kang hiya, at nanganak ka pa ng maliit na bastos na nananakit. Tumahimik ka. Nanginginig si Sukinyan, hindi dahil sa takot kundi sa galit. Kaya niyang tiisin lahat ng dumi, ngunit hindi niya hahayaang insultuhin ang kanyang anak ng ganito. Huwag mong sabihin yan sa anak ko. Lakas ng loob mong sumagot. Nakasaklay ang mga braso ang ina ni Tingting, mukhang masama. Ginawa mo pero ayaw mong aminin. Marami na akong nakitang tulad mo. Gagawin mo lahat para sa pera. Sinasabi ko sa'yo, hindi matatapos ito ngayon. Gastusin sa gamot, bayad sa pinsalang emosyonal. Kulang man ng 1 sentimo, lalabanan kita. Sumabay din ang lalaki sa likod niya, kailangan magbayad. At humingi ng tawad sa anak mo sa harap ng buong kindergarten. Niyakap ni Sukinyan ang nanginginig na anak.
Pakiramdam niya ang buong mundo ay kalaban niya. Nag-isa siya at walang tumutulong. Sa sandaling iyon, sa labas ng kindergarten, sa loob ng isang itim na sasakyan, ang radyo ng leader ng mga nakasibilyan. Dumating ang kaluskos ng kuryente. Kapitan, target. Si Sukinyan, sa loob ng opisina, nag-aaway ng mainit sa isang tao. Target. Si Sunyan, sobrang emosyonal. Ang magulang ng kabila. Gumamit ng mga mapang-abusong salita at binanggit ang insidente ng online bullying. Pinatay ng kapitan ang sigarilyo sa abuhan ng sasakyan. Ang sitwasyon sa lugar ay bantaba. Iulat sa leader ng grupo. Sa ngayon ay pagtatalo lamang, wala pang pisikal na alitan. Naunawaan. Kinuha ng leader ng grupo ang walkie-talkie, mahinahon ang boses. Lahat makinig. Manatiling nakahanda maghintay sa aking utos. Opisina ng guro sa kindergarten. Humihingi ng tawad. Dapat humingi ng tawad. Babae na puno ng alahas at mamahaling damit. Ang boses ay matalas na kayang pumutol ng salamin. Hindi pinansin ni Sukinyan ang mag-asawang mayabang. Lumuhod siya. Yumakap ng mahigpit sa anak na babae na umiiyak ng hindi makahinga. Yan. Huwag matakot, sabihin mo kay nanay, ano ba talaga ang nangyari? Ang maliit na katawan ni Sunyan ay nanginginig, umiiyak ng putol-putol na nagrereklamo. Nanay, si Tingting, sinabi niyang masama ka. Sabi niya ikaw yung nasa internet, yung masamang babae na nang-aagaw ng tatay ng iba. Sabi niya, si Nyanyan ay walang tatay, isang anak sa labas. Pinastop ko siya, pero tinawanan lang niya ako. Kaya hinagis ko sa kanya ang bloke. Narinig ito ni Sukinyan, hindi napigilan ang pagyakap sa anak. Ang uno sa internet. Kaya niyang harapin mag-isa, pero ngayon, ang maruming tubig na ito ay tumalsik na sa anak na kanyang pinoprotektahan gamit ang sariling buhay. Isang malamig, kakaibang galit. Ang bumangon mula sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang tumayo, inilagay ang anak sa likod niya. Hinarap ang mag-asawa. Ang paghagis ng aking anak ng bloke ay mali. Siya ay hihingi ng tawad. Pero naging matigas ang panga ni Sukinyan. Ang iyong anak ay nagsabi ng masasamang salita sa aking anak. Dapat din siya humingi ng tawad sa aking anak. Tayo magtutulungan sa paghingi ng tawad. Ito na lang at kalimutan na. Iyon ang pinakamalaking konsesyon na kaya niyang gawin. Ang matabang babae. Parang narinig ang pinakamalaking biro, tumawa ng sobra. Magtutulungan sa paghingi ng tawad. Naipit ba ang utak mo sa pinto? Ano ka ba? Isang walang hiyang kabit. Nagkaanak ng isang anak sa labas, karapat-dapat bang ikumpara sa aking anak? Ang ulo ng iyong anak ay nabunggo. Karapat-dapat sa kanya yan, sino ba ang nagpuri sa kanyang maruming bibig? Boses ni Sukinyan. Hindi napigilan ang panginginig ng boses, oha, matapang ka pa ring sumagot. At humakbang pasulong ang asawa ni Liulina. Itinuro ang ilong ni Sukinyan, maniwala ka ba kung magpapakapatay ako ng tao para sa'yo? Isang puta na galing sa ibang lugar. Binibigyan ka ng mukha, tama ba? Patayin ka, ang tatlong salitang ito. Parang isang switch sa labas ng kindergarten, sa loob ng itim na sasakyan. Ang lalaking may dalang teleskopyo ay ibinaba ang kagamitan. Kinuha niya ang isang sinaunang hugis na naka-encrypt na komunikador. Tinawag ang commander. Mula sa komunikador ay dumating ang tunog ng static. Pagkatapos ay isang tinig na matatag tulad ng bundok, magsalita. Iulat, Commander. Ang pamilya ng target ay kasalukuyang nasa personal na panganib. Ang kabilang panig ay nagbabantang papatayin ang target. Sa kabilang dulo ng komunikador, isang segundo ng katahimikan. Mga hayop na ito. Ang mga sundalo ko ba ay mga patay? Otorisadong aksyon. Kunin ang dalawang hindi. Alam ang kanilang lugar, ibalik sila sa akin ng buo. Gusto kong personal na tanungin. Kung sino ang nagbigay sa kanila ng lakas ng loob? Ibinaba ng lalaki ang komunikador, kinuha ang isa pang two-way radio. Ang boses ay bumalik sa kalmado na parang walang alon, mga grupo. Pumasok, linisin. Ang mga pinto ng tatlong sasakyan ay sabay-sabay na. Tahimik na bumukas. 12 sundalo na nakasuot ng birding training uniform ay lumabas ng sunod-sunod. Sa opisina, ang ama ng batang babae ay nagmamayabang pa, halos lumilipad ang laway sa mukha ni Sukinyan. Sinasabi ko sa iyo, ang aking bayaw ay isang malakas na putok. Ang kahoy na pinto ng opisina ay hindi itinulak kundi pinunit ng paa. Ang pinto ay tumama ng malakas sa dingding, ang ingay ay sumakit sa tainga ng lahat, nagulat ang mga magulang. Nabiglang lumingon, at pagkatapos ang kanilang mga mukha na mayabang ay nanigas. Sa pintuan, si Liulina. Liulina, likyang. Ang tinig ng opisyal ay napakapayak. Parang nagbabasa ng isang death notice. Ang mga binti ng lalaki ay nanginginig, sumigaw siya ng may takot ngunit nagpapanggap na malakas. Sino kayo? Pagpasok sa paaralan ng walang pahintulot, ano ang gusto ninyong gawin? Wala na bang batas? Ang mga labi ng opisyal ay mumiti ng walang init. Batas? Sa paratang ng paglalagay sa panganib sa pambansang seguridad at pangangalaga sa mga tauhan. Sa ngayon, arestuhin kayo ayon sa batas. 2 sundalo ang humakbang pasulong.
Sa kanilang mga kamay ay isang kumikinang na pilak na pulseras na kumikislap sa ilaw. Click! Click! Arestuhin kayo ayon sa batas. 2 sundalo ang humakbang pasulong. Sa kanilang mga kamay ay isang kumikinang na pilak na pulseras na kumikislap sa ilaw. Click! Sa wakas ay nagising si Liulina mula sa pagkabigla, nagsimulang sumigaw at magpumiglas. Bakit niyo ako arestuhin? Alam ba ninyo kung sino ako? Bitawan niyo ako. Pagreklamo ako sa inyo. Tiningnan siya ng opisyal na parang isang payaso. Hindi namin kailangang malaman kung sino ka. Kailangan niyong malaman kung sino ang inyong naagrabyado. Pagkatapos sabihin yon, tumingin siya sa natakot na si Sunyan na nakayakap sa kanyang ina, at tumingin din kay Sukinyan na nasa pagkabigla. Tumango siya kay Sukinyan sa paraang tanging siya lamang ang nakakaintindi. Iyon ay isang senyales ng pagpapatahimik. Pagkatapos ay humarap siya, at ang kanyang boses ay bumalik sa malamig. Dalhin sila. Bitawan niyo ako. Bakit niyo ako arestuhin? Ang asawa ko ay si Likyang, ang bayaw ko ay Assistant Director ng Urban Development Bureau. Paglakas loob kayong galawin ako. Lahat kayo ay mawawala ng uniforme. Sumigaw si Liulina na parang baliw, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa opisina. Ngunit ang 2 sundalo na dumakip sa kanya ay walang kahit anong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang kanilang mga braso ay hindi gumagalaw kahit gaano pa makipaglaban si Liulina. At ikaw, ang isa pang lalaki, si Likyang, na may kamay na nakatali sa likod. Lumingon siya, matinding nakatitig kay Sukinyan. Wala na sa kanyang mukha ang dating yabang. Sa halip ay isang pagbaluktot ng galit at takot. Ikaw ang bruhang ito ang may gawa. Ikaw ang espiya, di ba? Isang walang trabaho, paano magkakaroon ng ganyang kapangyarihan upang makapag-utos ng militar? Ikaw ay tiyak na isang ahente na ipinadala mula sa ibang bansa, para siyang nakahawak sa huling pag-asa. Sumigaw siya ay may problema. Dapat niyo siyang imbestigahan. Bakit niyo ako arestuhin? Ako ang biktima. Ang anak ko ay sinaktan ng anak niya. Nang marinig ito, kahit siguro wang na natulala ay nakaramdam na ito ay katawa-tawa. Huminto ang mga hakbang ng opisyal. Hindi siya lumingon, bahagyang pumihit lang ang kanyang mukha. Ang ibig mong sabihin, mali ang aming nahuli. Si Likyang ay tila nakakita ng pag-asa. Sunod-sunod na tumango. Mali ang nahuli. Talagang mali ang nahuli. Siya ang masama, niloko kayo nito. Umiti ng pahid ang opisyal. Yung lito, mas maliwanag pa ang langit sa labas. Kung mali ba ang nahuli, sasabihin sa iyo ng military court. Tungkol naman sa sinasabi mong mga ito. Huminto siya saglit, ang kanyang boses ay may pag-aasar na parang pusa at daga. Itatala namin ang buo sa iyong dossier. Ang dugo sa mukha ni Likyang. Biglang nawala. Pamilya ng bayani. Anong pamilya ng bayani? Ang isip ni Sukinyan ay nagulo, hindi niya maintindihan kung ano ang kinakatawan ng 4 na salitang ito. Alam lang niya na lahat ng nangyayari sa harap niya ay lampas sa kanyang pangunawa. Guru Wang, tumunog ang boses ng opisyal. Nanigas ang buong katawan ni Guru Wang. Ikaw, bilang saksi sa insidenteng ito, kailangan mo ring sumama sa amin. Upang tumulong sa investigasyon. Nanginginig ang mga labi ni Guru Wang, walang kahit isang salita na masabi. 3 suspek ang mabilis na dinala palayo. Sa opisina, si Sukinyan na lang ang natira. Si Sunyan at ang direktor na tila nawawala sa sarili. Sa hangin, nananatili pa ang amoy ng pulbura at takot. Dahan-dahang binitawan ni Sukinyan ang kamay na nakatakip sa taina ng kanyang anak. Ang maliit na katawan sa kanyang yakap ay nanginginig pa. Nyan. Tawag niya ng pahapyaw. Dahan-dahang itinaas ni Sunyan ang kanyang ulo, ang munting mukha ay puno ng luha. Ngunit kakaiba, hindi siya umiyak ng malakas. Ilagang Kanluran, isang lihim na research institute. Sa opisina ni Direktor Liu Jun, puno ng usok. Sa screen ng computer sa harap niya. Hindi komplikadong data ng pananaliksik ang nakikita, kundi ang homepage ng SINA. Ang hot search list ay ganap na nabago. Ang mga dating maruruming paksa ay naalis lahat. Pumalit dito. Ang mga opisyal na salita tulad ng pagpapalaganap ng positibong enerhiya at pagsulong ng bansa sa pamamagitan ng teknolohiya. Malinis. Sobrang malinis na nakakabahala ang puso. Kinuha niya ang pulang naka-encrypt na telepono sa mesa at nag-dial ng isang numero.